Invincible Divine Sword Chapter 831 hanggang 840. Nang marinig na gusto ni Bingzo na manatili sa kanya, tumanggo siyang Xiaotian at sinabing, "Okay, kung ganoon, umalis muna tayo dito." Pagkatapos, pinangunahan niya ang lahat palabas ng Ice World at lumipad sa labas ng Sun and Moon Kingdom. Matapos lisanin ang kaharian ng araw at buwan, naisip ito niyang Xiaotian at nagpas siyang pumunta sa sinaunang kaharian ng Wuding. Ang rehistradong disipulo ng Lord of Time ay ang ninuno ng Tai family ng Black Demon Continent. Ang punong tanggapan ng pamilya Tai ay nasa imperial na kabisera ng Wuding Ancient Kingdom. Kaya, lumipad ang lahat sa Wuding Ancient Kingdom. Ang Wuding Ancient Kingdom ay hindi lamang isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Black Demon Continent, kundi pati na rin ang pinakamatandang imperyo sa Black Demon Continent. Dahil napakatanda na nito, maraming malalakas na tao ang hindi tinatawag itong Wuding Empire, kundi ang Wuding Ancient Kingdom. Sa daan patungo sa Wuding Ancient Kingdom, ipinagpatuloy niyang Xiaotian ang paglunok ng Destiny God Fruit para magsanay sa gabi. Ngayon, napino na niya ang 5 Tribulations 7 Grade 9 God Peel, at ang Destiny God Fruit na lumaki ay mas mahusay kaysa dati, kaya ang paglunok ng kasalukuyang Destiny God Fruit para magsanay, ang Hanyuan Destiny God Body niyang Xiaotian ay bubuti ng mas mabilis kaysa dati. Magsanay sa gabi, at sa araw ay nagbabasa siyang Xiaotian ng iba't ibang mga libro at mga porma sayon sa pag-aaral na nakuha sa mga nakaraang taon. Kasabay nito, sinusubukan niyang ayusin ang isang dual system 11-level top-level formation. Nakita ni Meng Bingzo na siyang Xiaotian ay nasa Heavenly God Realm lamang at nag-ayos ng isang dual system na 11 antas na top-level formation, at natural na nanlaki ang kanyang magagandang mata. Nabuhay siya ng hindi mabilang na taon, at ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng Heavenly God Realm na nag-ayos ng dual system 11-level top-level formation. Sa araw na ito, nakatayo siyang Xiaotian sa busog ng sasakyang pangkalawakan, ngunit iniisip niya ang pagsasanay ng 15 layunin ng espada. Nais niyang makaligtas sa Chaos God Tribulation, at ang 15 sword intent ay dapat na itanim sa sword domain, ngunit siya ay nasa huling bahagi ng ika-9 na antas ng Heavenly God Realm, at 2 sword domain na lang ang kanyang nilinang. May natitira pang 13 uri. Susunod, dapat niyang pabilisin ang paghahanap para sa pagbuo ng espada na nagsilang sa domain ng espada. Old B, alam mo ba kung saan ang sword formation na nagsilang sa Sword Realm ay nasa Black Demon Continent? Hindi napigilan niyang Xiaotian na tanungin ang Blood Dragon Ancestor sa tabi niya. Nang marinig ang tanong niyang Xiaotian, nag-isip ang Blood Dragon Ancestor at nagsabi, may Sea of Demons Sword Formation sa Sea of Demons Palace, na nagsilang sa Sword Realm noong taong iyon, at mayroon ding Black Demon God Slaying Sword Formation sa Black Demon Temple, na nagsilang din sa Sword Realm. Ngunit, ang dalawang sword formation na ito ay masyadong makapangyarihan, lalo na ang Black Demon God Slaying Sword Formation, na nakakatakot. Mamamatay ang God King kapag nakapasok siya. Narinig ito niyang Xiaotian, ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata, Sea of Demon Sword Formation at Black Demon God Slaying Sword Formation. Mamamatay ang Haring Diyos kung papasok siya, ngunit mayroon siyang Tiyuding, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Sa kasong ito, pagkatapos makilala ang ninuno ng pamilyang Tai, kailangan niyang pumunta sa Sea of Demons Palace. Sa ilalim ng buong paghihimok ng Divine Spirit Stone niyang Xiaotian, ang Abyss Spaceship ay nagpatuloy sa paglapit sa Wuding Imperial Capital. Nang dumating siyang Xiaotian at ang kanyang mga kasama sa Wuding Imperial Capital, tanghali na. Midsummer noon, maganda ang panahon, at ang Wuding Imperial Capital ay abala sa mga tao at sasakyan. Matapos makapasok sa Wuding Imperial Capital, nalaman niyang Xiaotian na halos lahat ng dumadaan ay nakatingin sa kanila. May mga lalaking huminto pa doon at nabunggo nang hindi nila alam. Maging ang ilang mga babae ay tumigil. Mapait na ngumiti siyang Xiaotian. Siyempre, alam niya kung bakit napaka-out of control ng mga taong ito. Dahil iyon kay Meng Bingzo sa tabi niya. Pagkatapos magtanong tungkol sa lokasyon ng Tai Family Mansion, siyang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay nagtungo sa Tai Family Mansion. Bago sila makarating sa Tai Family Mansion, nakita nila ang maraming makapangyarihang tao mula sa iba't ibang sekta at pamilya na nagmamadali patungo sa Tai Family Mansion. Nakaramdam ng kakaiba siyang Xiaotian at napatigil ang isang tao. Matapos magtanong, nalaman niyang gusto ng pinuno ng Tai Family na tumanggap ng mga alagad at ngayon ay ang apprenticeship ceremony. Sa makatuwid, maraming puwersa sa Black Demon Continent ang dumating upang bumati. Ang Tai Family ay hindi lamang ang unang pamilya ng Wuding Empire, ngunit ang ninuno ng Tai Family ay isa rin sa nangungunang 10 makapangyarihang tao sa Black Demon Continent. Bilang karagdagan, ang ninuno ng pamilyang Tai ay isang rehistradong disipulo ng Lord of Time, kaya't ang katayuan ng pamilyang Tai sa Black Demon Continent ay humahabol sa Demon Sea Palace. Nang malapit nang makarating siyang Xiaotian at ang iba pa sa punong tanggapan ng pamilya Tai,
dumaan sila sa sanggang daan at nakita nila ang isang grupo ng mga master na papunta sa kanila. Nakita ng nangungunang babae si Yang Xiaotian at nagulat siya, "Young Master, ikaw." Tumingin si Yang Xiaotian at nalaman na ito ay ang prinsesa ng sinaunang kaharian ng Wuding, si Chen Mengshen, at hindi naiwasang humawak sa kanyang mga kamao at sinabing, ito pala ay si Prinsesa Chen. Mula nang iligtas ni Yang Xiaotian sa Sun and Moon Kingdom, iniisip ni Chen Mengshen si Yang Xiaotian paminsan-minsan sa mga araw na ito. Ngayong nakita niyang muli si Yang Xiaotian, natural na napakasaya niya. Naglakad si Prinsesa Chen patungo kay Yang Xiaotian na may masayang mukha, ngunit pagdating niya kay Yang Xiaotian, natigilan siya nang makita niya si Meng Bingzo sa tabi ni Yang Xiaotian. Si Princess Chen ay isang sikat na kagandahan sa sinaunang kaharian ng Wuding. Palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang hitsura, ngunit sa sandaling ito, nakaramdam siya ng hiya nang makita niya si Meng Bingzo. Sino ito? Hindi niya maiwasang magtanong. Ito po si Miss Meng. Ipinakilala ni Yang Xiaotian si Chen Mengshen. Miss Meng. Tiningnan ni Chen Mengshen ang kagandahan ni Meng Bingzo na nagseselos sa kanya. Bahagyang tumanggo si Meng Bingzo kay Chen Mengshen. She stood there, pure, as if hindi siya nanggaling sa mundong ito. Princess Chen, pupunta ka ba sa Tai family? Tanong ni Yang Xiaotian kay Chen Mengshen. Bumalik sa katinuan si Chen Mengshen at ngumiti kay Yang Xiaotian, Young Master, pupunta ka rin ba sa Tai family? Tumango si Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Ang galing, sabay na tayo. Narinig ni Chen Mengshen na pupunta rin si Yang Xiaotian sa pamilya Tai, at ngumiti. Kaya, pumunta si Yang Xiaotian at ang kanyang partido sa pangunahing bahay ng pamilya Tai kasama si Chen Mengshen at iba pa. Dahil sa pagkakakilanlan ni Chen Mengshen, pagkatapos makapasok sa pangunahing bahay ng pamilya Tai, si Yang Xiaotian at ang iba pa ay inayos sa isang medyo mahalagang posisyon sa bulwagan. Si Yang Xiaotian ay nakaupo sa bulwagan at nakipag-chat kay Chen Mengshen saglit, pagkatapos ay narinig ang isang tao sa labas na sumisigaw ng malakas, si Master Chang, ang Young Palace Master ng Demon Sea Palace, ay dumating na. Sa sandaling lumabas ang boses, ang bulwagan ay nagkakagulo. Master Chang, ang Young Master ng Demon Sea Palace. Hindi ko inaasahan na ipapadala ng Demon Sea Palace si Master Chang para batiin ang Tai family. Nabalitaan ko na si Master Chang ay half-step God King na, hindi ko alam kung totoo o hindi. Half-step God King. Sok. Kahit na maraming super sect masters at family heads ay maaaring hindi kapareha ni Master Chang. Ang buong bulwagan ay nasa isang malakas na kaguluhan, at ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ay labis na nasa sabik. Kahit na si Ye Bumo ay disipulo ni Shimo, ang ninuno ng Demon Sea Palace, ang Young Master ng Demon Sea Palace ay si Chiang Haiqing, at ang talento ni Chiang Haiqing ay hindi mas mababa kaysa kay Ye Bumo. Si Ye Bumo ay kilala bilang unang tao sa ilalim ng God Lord of the Black Demon Continent, at si Chiang Haiqing ay kilala bilang unang tao sa ilalim ng God King ng Black Demon Continent. Sa makatuwid, ang pagdating ni Chiang Haiqing ay nagpasigla sa lahat ng nasa eksena. Habang inaabangan ito ng lahat, pumasok si Chiang Haiqing at isang grupo ng mga master mula sa Demon Sea Palace sa bulwagan. Nang malaman na dumating na si Chiang Haiqing, ang pinuno ng pamilya Tai ay hindi nang ahas na pabayaan siya at mabilis na pinangunahan ang mga tao palabas upang batiin siya. Sa imbitasyon ng Tai Family Patriarch, si Chiang Haiqing at isang grupo ng mga masters mula sa Demon Sea Palace ay naglakad patungo sa mga pinakakitang upuan sa unang hanay. Sinundan din ni Luo Jin si Chiang Haiqing sa pagkakataong ito. Sumunod siya sa likod ni Chiang Haiqing at lalakad na sana papunta sa unang hilera ng mga upuan nang biglang may nakita siyang figure na naka-blue shirt. Nang makita ang figurang ito na nakaasol na kamiseta, ang puot at pamatay na hangarin ni Luo Jin ay biglang bumangon sa kanyang puso, ikaw. Sa kaharian ng araw at buwan, nakatakas siya sa kamatayan. Sa mga araw na ito, araw at gabi niyang iniisip ang figure na ito. Nang marinig ang maput na boses ni Luo Jin, halos lahat ng tao sa bulwagan ay tumingin kay Yang Xiaotian. Huminto din si Chiang Haiqing at ang mga masters ng Demon Sea Palace, at maging ang pinuno ng pamilya Tai ay hindi napigil ang tumigil. Nang tumingin si Chiang Haiqing kay Yang Xiaotian, nakita niya si Meng Bingzo at natigilan. Hindi lang si Chiang Haiqing, kundi pati na rin ang iba. Umupo si Meng Bingzo sa tabi ni Yang Xiaotian, na nagpaliwanag sa buong bulwagan. Luo Jin, anong nangyayari? Bumalik sa katinuan si Chiang Haiqing at tinanong si Luo Jin. Itinuro ni Luo Jin si Yang Xiaotian na may nagngangalit na mga ngipin, siya iyon. Muntik na akong mamatay sa kanyang mga kamay sa kaharian ng araw at buwan noon. At si Mo Lao at ang iba pa ay namatay sa kanilang mga kamay. Nagulat ang lahat. Mahigit isang taon na ang nakalipas, ang pagpatay kay Mo Lao ng Demon Sea Palace sa Sun and Moon Kingdom ay nagdulot ng matinding kaguluhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
itong Yang Man-in-Law ang pumatay sa kanya. Napakunot ang noo ng pinuno ng pamilya Tai nang makita niya sina Yang Xiaotian at Princess Chen Moxuan na nakaupong magkasama. Kung ito ay ibang tao, ayos lang, ngunit kung ito ay kasangkot sa imperial na pamilya ng sinaunang kaharian ng Wuding, hindi siya maaaring makialam. Nang marinig ni Chiang Hai-ching na pinatay ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga tauhan si Mr. Mo, ang kanyang mga mata ay agad na nagpakita ng matinding intensyong pumatay. Anak, ikaw pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Simula nang lumabas ka sa Sun and Moon Kingdom, tama na. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Pinalibutan ng grupo ng mga master mula sa Demon Sea Palace si Yang Xiaotian at ang kanyang mga tauhan. Ibinaba ni Yang Xiaotian ang kanyang tasa, sumulyap kay Chiang Hai-ching, at sinabing, ngayon ang seremonya ng apprenticeship ng mga disipulo ng Tai family. Ayokong patayin ka. Kung aalis ka ngayon, hindi kita papatayin. Sa sandaling sinabi ito ni Yang Xiaotian, natahimik ang bulwagan, at lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may pagtataka. Sino ang binata na ito? Isang late 9th level god. Masyadong mayabang. Dahil hindi itinago ni Yang Xiaotian ang kanyang aura, maraming tao ang nakakita na si Yang Xiaotian ay isa lamang huling ikasyam na antas na Diyos. Galit na galit si Chiang Hai-ching nang marinig niya ito at tumawa ng malakas, bitawan mo ako, huwag mo akong patayin. Boy, sa tingin mo ba kapag may isang makapangyarihang hari ng Diyos sa tabi mo, walang makakagawa sa iyo? Tinutukoy ang Blue Blood Dragon Ancestor sa tabi ni Yang Xiaotian. Pinatay ng Blue Blood Dragon Ancestor ang 12-12 ng mga master ng Demon Sea Palace nang maulaw gamit ang isang espada. Ang Demon Sea Palace ay naghinuha na ang Blue Blood Dragon Ancestor ay isang God King. Maraming tao ang nagbago ng mukha nang marinig nila na si Yang Xiaotian ay may makapangyarihang hari ng Diyos sa kanyang tabi. Ang God King ay isang nangungunang buhay kahit na sa Black Demon Continent. Maraming mga superpower ang mayroon lamang isang God King, na kadalasang ninuno ng bawat superpower. Siyempre, ang unang sekta sa Black Demon Continent, tulad ng Demon Sea Palace, ay may hindi lamang isang God King, kundi 7 God Kings. Narinig ito ni Yang Xiaotian at mahinahong sinabi, kaya kung patayin kayong mag-isa. Natigilan ang lahat. Napangiti si Chiang Hai-ching nang marinig niya ito, pinatay mo kaming mag-isa. Lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian na may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha. Patayin kita sa isang espada. Normal ang mukha ni Yang Xiaotian. Lalong tumawa si Chiang Hai-ching, ikaw, patayin mo ako. Isang espada. Siya ay isang half-step na God King, na kilala bilang unang tao sa ilalim ng God King ng Black Demon Continent, na nagwawalis sa lahat ng master sa ilalim ng God King ng Black Demon Continent, at walang kalaban. Ngayon, sinabi ng ikasyam na antas ng langit na Diyos na kailangan lang ng isang espada para patayin siya. Pakiramdam niya ay sisibog na siya. Okay, kung gayon, ako, si Chiang Hai-ching, ay gustong matutunan ang iyong mga galaw ng espada. Si Chiang Hai-ching ay hahakbang pasulong upang umatake. Sa oras na ito, sinabi ng isang master sa tabi ni Chiang Hai-ching, Young Palace Master, ganyan ka ang status, bakit kailangan mong pumatay ng mahinang manok? Dudurugin ko siya hanggang mamatay. Ang lumabas ay ang elder ng Demon Sea Palace, isang pang-apat na antas na master ng Lord. Tumango si Chiang Hai-ching, okay. Sa kanyang katayuan, talagang hindi nararapat na salakayin ng isang Heavenly God Realm, kahit napatayin niya ang kabilang partido, hindi ito magiging maluwalhati. Kaya, ang elder ng Demon Sea Palace ay naglakad patungo kay Yang Xiaotian. Dahil si Chiang Hai-ching ay may marangal na katayuan, ang Demon Sea Palace ay dumating din sa God King Realm sa pagkakataong ito. Nilock ng kabilang partido ang Green Blood Dragon Ancestor para pigilan ang Green Blood Dragon Ancestor na iligtas si Yang Xiaotian. Ang elder ng Demon Sea Palace ay biglang sinaksak ng espada si Yang Xiaotian. Ang kanyang espada ay mas mabilis kaysa sa kidlat, at bago pa ito maisip ng lahat, nasaksak na ito sa harap ni Yang Xiaotian. Hindi siya gumamit ng anumang kakaibang kasanayan, isang ordinaryong espada lamang. Sa kanyang opinyon, madali niyang malulutas si Yang Xiaotian, isang ikasyam na antas na makalangit na Diyos, gamit ang isang casual na espada. Sa pagtingin sa espada ng kalaban, hindi kumibo si Yang Xiaotian, bagkus ay humihip pasulong. Nang huminga si Yang Xiaotian, ang mahabang espada sa kamay ng elder ng Demon Sea Palace ay talagang nahati sa hindi mabilang na mga seksyon, at pagkatapos ay lumipad pa atras ang elder ng Demon Sea Palace na parang saranggola na may putol na tali. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang release, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang hitsura. Pagkatapos ay nahulog ito sa dingding ng bulwagan, at ang hininga ay parang sinulid, at halatang patay na ito. Natigilan ang lahat. Anong nangyayari? Ang isang makapangyarihang master ng God Lord Realm ay nalito at mukhang hindi ka panipaniwala.
Isang ika-9 na antas na Diyos ang bumuga ng hininga at pinatay ang isang ika-4 na antas na Diyos Panginoon. Hindi lang ang makapangyarihang Master ng Godlord Realm ang nalito, maraming makapangyarihang Masters din ang nalito. Maaaring ito ay ang estado ng walang sarili. Ang ulo ng pamilya Tai ay tumingin kay Yang Xiaotian na may pagdududa. Ang estado ng walang sarili, at ito ay hindi ang estado ng walang sarili ng maliit na estado ng tagumpay, ito ay maaaring maging ang estado ng walang sarili ng perpektong estado. Bagamat tila napabuntong hininga si Yang Xiaotian, ang kanyang pag-atake ay isinama sa kapangyarihan ng langit at lupa. Gayunpaman, kahit na naiintindihan ng binata na ito ang estado ng walang sarili ng perpektong estado, ang lakas ng pag-atake ay hindi maaaring maging napakalakas. Paano mapapatay ng isang ika-9 na antas na Diyos ang isang pang-4 na antas na Panginoong Diyos? Sandaling natahimik ang hall. Maraming tao ang nagulat, nalito, at hindi makapaniwala. Hindi ko inaasahan na napagtanto mo ang estado ng pagiging hindi makasarili. At pumasok sa estado ng pagiging perpekto. Sa oras na ito, galit na tumitig kay Yang Xiaotian ang isang dakilang elder ng ika-7 antas ng Godlord of the Demon Sea Palace, matututo ako sa iyong mahusay na mga galaw. Nang sabihin niya ito, ay nalalayan niya ang kanyang buong katawan ng banal na kapangyarihan, at ang enerhiya ng demonyo ay gamulong. Marahas na yumanig ang buong bulwagan. Mabilis na hiniling ng pinuno ng pamilya Tai ang mga tao na buhayin ang pagbuo ng depensa ng bulwagan. Gayunpaman, nanginginig pa rin ang kapangyarihan ng pagbabawal ng pagbuo ng bulwagan. Ang dakilang elder ng Demon Sea Palace ay may malamig na liwanag sa kanyang mga mata at sinuntok ng magkabilang kamao. Biglang, ang napakalaking demonyong enerhiya ay naging demonyong dragon at sumugod kay Yang Xiaotian. Nang sumugod ang demonyong dragon kay Yang Xiaotian, itinaas lang ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay at itinuro, at talagang hinarangan ang demonyong dragon. Pagkatapos, sa isang pitik ng kanyang daliri, ang demonyong dragon ay naging isang stream ng liwanag, bumaril pabalik, at direktang tumama sa dakilang elder ng Demon Sea Palace. Bukod dito, ang kapangyarihan ay higit sa 10 beses kaysa sa Magic Dragon ng nakaraang kalaban. Ang Grand Elder ng Demon Sea Palace ay nahulog doon, tulad ng naunang Demon Sea Palace Elder, ang kanyang hininga ay kasing mahina ng isang sinulid, at ang kanyang mukha ay kasing putla ng kamatayan. Napabuntong hininga ang lahat, maging ang pinuno ng pamilya Tai ay nagulat at hindi makapaniwalang tumingin kay Yang Xiaotian. Hindi niya maintindihan kung paano ito ginawa ni Yang Xiaotian. Isang Heavenly God Realm, hinarangan niya ang isang Divine Lord 7th Layer Power Magic Dragon gamit ang isang daliri, at kaya pa niyang i-bounce pabalik ang Magic Dragon ng kalaban. At pinasabog nito ang kapangyarihan ng Magic Dragon ng higit sa 10 beses. Ang pamamaraang ito ay simpleng mahiwagang. Not to mention other Divine Lord Realm Masters, kahit siya, isang half-step Divine King, ay hindi niya magagawa. Muling tumahimik ang main hall. Umupo si Chen Mengshan sa tabi ni Yang Xiaotian, at ang kanyang mukha ay mapurol. Ito ay nangangarap ng yelo at niebe, maganda. Naroon pa rin ang itim na aso, at wala pa ring interes. Habang natahimik ang lahat, ang mga mata ni Yang Xiaotian ay bumagsak kay Chiang Haiqing, ang may-ari ng Xiao Palace of Magic Haikung, ikaw, kunin mo. Ikaw yan. Ang mga salita ni Yang Xiaotian ay nagpang-inig kay Chiang Haiqing. Kung ngayon lang, iwinagayway na niya ang kanyang espada, ngunit ngayon, nasa puso na niya para harapin si Yang Xiaotian. Siya ay kalahating hakbang na hari, at siya ay napahiya sa isang makalangit na Diyos. Talagang pinatay ng makalangit na Diyos ang dalawang Diyos, at ang mga kabataang nakasuot ng asul na kamiseta ay dumaan sa masamang pinto. Bakit, dare not? Walang pakialam na sabi ni Yang Xiaotian. Huwag maglakas loob. Ang mga salita ni Yang Xiaotian, na parang milyon-milyong karayom, ay nakatali sa puso ni Chiang Haiqing. Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Chiang Haiqing, na may iba't ibang mga mata. Bago tumitig ang lahat, ang mukha ni Chiang Haiqing ay namula, at ang kanyang buong katawan na pulang mahika ay tumaas sa langit, na naging isa pang dugong demonyo. Ito ang dugo magical power na hindi nagpakita sa gabi sa Kendo Conference sa oras na iyon. Sa oras na iyon, ang salamangka ng dugo ng demonyo ng salamangka ng gabi ay nagpalapat ng 200 dugong demonyo at winalis ang parehong kaharian. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng magic na demonyo ng dugo ni Chiang Haiqing ay nagilinang ng 300 mga demonyong dugo. Ang Blood Demon God Gong ay kilala bilang isa sa nangungunang 10 mahiwagang kapangyarihan ng Black Demon Mainland. Ito ay lubhang mahirap na linangin, ngunit Chiang Haiqing ay maaaring linangin 300 dugo demonyo. Hindi nakakagulat na inaangkin niya na siya ang unang tao sa ibaba ng hari ng Diyos. Nagpakita si Chiang Haiqing ng dugo magic power, at ang kanyang buong katawan ay parang magic residence mula sa walang hangganang dagat ng dugo. Tumingin siya kay Yang Xiaotian at puno ng pagpatay na intensyon, ako ang unang tao sa ilalim ng hari ng Diyos.
Hindi ako naniniwala, hindi kita kayang patayin na isang Diyos ng langit. Eto na, bigla niyang pinatay si Yang Xiaotian. Dahil sa magic ng dugo, sinamahan ng 300 Blood Devils ang kanyang sword chi upang agad na patayin si Yang Xiaotian sa kanyang hindi magagapi na kalakaran. Naramdaman ang lakas ni Chiang Hai-ching at ng kanyang sword chi, marami sa nangungunang 10 tuktok ng mga Diyos ang nagbago ng kanilang mga mukha. Nagulat din ang may-ari ng pamilya Tai. Ang lakas ng espada ni Chiang Hai-ching ay lumampas sa imahinasyon ng lahat. Natatakot ako na baka hindi maharangan ng daan-daang mga master sa ilalim ng hari ng Diyos sa bulwagan ang espada ni Chiang Hai-ching. Ang espada ni Chiang Hai-ching ay nalampasan ang lahat ng kalahating hakbang na hari, at ito ay maihahambing na sa maraming Diyos. Karapat-dapat si Master Chiang na maging unang tao sa ilalim ng hari. Maaari bang patayin ng espadang ito ang mga kabataan ng blue shirt? Kahit na ang mga kabataan ng asul na kamiseta ay masama, sila ay isang Diyos lamang ng mga Diyos. Hindi ako naniniwala na mahaharangan niya ang espada ni Master Chiang. Sa makatuwid, mula sa mata ng maraming tao, mamamatay si Yang Xiaotian. Nang maisip ng lahat na hindi may iwasang sisirain ni Yang Xiaotian ang espada ni Chiang Hai, biglang nag-vibrate ang bulwagan, at nagsimulang gumuho ang malaking hanay ng bulwagan. Hindi, nabigla ang buong emperador. Sa vibration. Parang may nakakakilabot. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat ng malakas na emperador. Sa pinakamalalim na espasyo ng Taija, nagulat si Timo, ang ninuno ni Taija, na naliwanagan, at gulat na tumingin sa Taija Hall. Sa pinakamalalim na bahagi ng Ding Emperor's Palace, ang ninuno ni Wu Dingzhou ni Jingshu ay nagmulat din ng kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng Taija General Palace. Halos lahat ng malalakas na emperador ay nakatingin sa Taija General Palace. Ang kapangyarihang ito ay nagmula sa Taija General Palace. Anong nangyari sa Taija Palace? Sa Chiang Hai-ching, ang may-ari ng pamilya Taija, nakita ko ang isang malaking itim na bagay na lumilipad palabas ng Yang Xiaotian. Ang malaking itim na bagay na ito ay ginagawang hindi maisip ng lahat, upang hindi makita ng lahat ang gilid. Nang lumipad ang malaking itim na bagay na ito, ang buong Taija Hall ay lumabas na hindi nakayanan ng itim na higanteng power ay gumuho. Hindi lang iyon, ang buong Taija Hall, hindi, ang kapangyarihan ng buong Taija General Palace ay gumuho na parang tofu resido. Nang lumipad ang itim na higanti, ang buong Taija General Mansion ay nahulog sa kadiliman, at pagkatapos ay ang emperador na si Wuding ay nahuli sa walang hangganang kadiliman. Sa huli, ang buong sinaunang bansa ay nasa kadiliman. Ano ito? Si Timo, nakakaalis lang palabas ng pinakamalalim na espasyo ng Taija Palace, ay tumingin sa madilim na higanti, at hindi maiwasang mamangha. Si Wu Dengzhanzo, nakalalabas lang sa palasyo ng emperador, ay pinanood ang lumilipad na madilim at walang hanggan na higanti, na nagulat din. Nang ang sinaunang bansa ay ganap na nasa dilim, biglang, ang marahas na magulong kapangyarihan ay nagngangalit sa kalangitan. Sa ilalim ng saklaw ng kaguluhan, lahat ng mga Diyos ng espada sa sinaunang bansa at maging ang lahat ng mga ninuno ng espada ay nagulat. Galing kapangyarihan ba ito? Si Timo at Wu Dengzhan na ninuno ay natakot. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Sa oras na ito, iwinagayway ni Yang Xiaotian ang isang espada, at ang kaguluhan at madilim na kapangyarihan ay sinamahan siya ng kanyang espada na parang katapusan ng mundo, na nagbobomba sa espada ni Chiang Hai-ching. Boom! Nakita ko ang makapangyarihang 300 dugong demonyo ni Chiang Hai-ching, na binomba sa dugo. Ang kamangha-manghang kulay dugo na sword chi ni Chiang Hai-ching ay sumabog din sa alikabok. Si Chiang Hai-ching mismo ay binomba ng kaguluhan at madilim na kapangyarihan. Binasag niya ang dingding ng Taija Palace. Siya ay binomba palabas ng Taija General Palace ng kaguluhan at kadiliman, at sa wakas ay binasag sa labas ng Taija General Palace. Ang buong bodyguard armor ni Chiang Hai-ching ay sumabog sa kaguluhan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaguluhan. At ang kanyang buong katawan ay sabog mula sa kaguluhang butas ng espada. Nagulat ang lahat, ngunit sa sandaling ito, walang tumingin kay Chiang Hai-ching. Napatingin ang lahat sa kaguluhan nina Yang Xiaotian at Yang Xiaotian. Chaos Darkness. This is the Chaos Darkness. Ikaw ang bagong master ng Kanglong Continent, His Majesty Yang Shen. Ang ulo ng pamilya Tai ay tumingin kay Yang Xiaotian sa takot at sinabi sa nanginginig na boses. Matapos pinuhin ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng pinagmulan ng kontinente ng Kanglong, tinawag ng maraming tao sa kontinente ng Kanglong si Yang Xiaotian na kanyang kamahalan Yang Shen. Ang bagong master ng Kanglong. Siya ang bagong master ng Kanglong. Nang marinig ang mga salita ng pinuno ng pamilyang Tai,
lahat ng tao sa bulwagan ay nagulat, at maraming tao ang tuwang-tuwang tumingin kay Yang Xiaotian. Maraming malalakas na lalaki sa Black Demon Continent ang pangunahing nagsasanay ng dark skills. Sa sandaling lumitaw ang magulong Dark Godhead ni Yang Xiaotian, siya ay itinuring na hari ng kadiliman ng maraming malalakas na lalaki sa Black Demon Continent. Ang Hari ng Kadiliman. Ang pinakamataas na hari ng madilim na mundo. Ang nag-iisang hari ng kadiliman sa madilim na mundo ng God Realm. Siya ang hari ng kadiliman, kanyang kamahalan Yang Shen. Maraming malalakas na lalaki na nagsasanay ng maitim na kasanayan ang labis na nasa sabik at tumingin kay Yang Xiaotian ng may panatikong mga mata. Si Chen Mengshan, na nakaupo sa tabi ni Yang Xiaotian, ay bamulong sa sarili, kaya siya ang Dark King. Ang nagligtas sa kanya sa Sun and Moon Kingdom ay ang Dark King na pinag-uusapan kamakailan ng maraming makapangyarihang tao sa Black Demon Continent. Si Luo Jin at ang mga master ng Demon Sea Palace ay natigilan din. Ang binatang ito na nakaasol na sando pala ang bagong master ng Kanglong, ang Dark King, Yang Shen. No wonder sobrang weird niya. Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay bumagsak kay Luo Jin, at ang mukha ni Luo Jin ay nagbago ng husto. Nang malapit na siyang umatras sa takot, pinasabog siya ni Yang Xiaotian gamit ang isang daliri at direktang lumipad palabas. Paglapag niya, patay na siya. Sa oras na ito, ang matandang ninuno ng God King Realm ng Demon Sea Palace ay tumawa ng sinabi, Yang Xiaotian, ito ang Black Demon Continent, hindi ang iyong Kanglong Continent. Ngunit sa sandaling sinabi niya ito, nakita niyang sumuntok si Yang Xiaotian. Sumiklab ang Chaos Dark Power. Naramdaman ng ninuno ng hari ng Demon Sea Palace ang lagim ng kaguluhan at kadiliman, at nabigla. Aba, sabay na binomba ang dalawa. Ang hari ng Demon Sea Palace ay nakaramdam lamang ng pagkabigla sa kanyang katawan, at nataman at lumipad palabas. Tulad ni Chiang Hai-ching, nahulog siya sa mga lansangan sa labas ng Taija Palace. Gayunpaman, mas mabuti ang kanyang sitwasyon kaysa kay Chiang Hai-ching. Matagal nang patay si Chiang Hai-ching, at dumura lang siya ng dugo. Siya ay tumingin kay Yang Xiaotian nang may takot at hindi kapanipaniwala. Bagamat nilusob lamang niya ang Diyos ng Diyos sa loob ng daan-daang taon, siya ay isang hari lamang ng Diyos, ngunit siya rin ay isang hari ng Diyos, isang malakas na hari na nasa ibabaw ng mga Diyos ng Diyos. Ngayon, hindi mapigilan ni Yang Xiaotian ang suntok ni Yang Xiaotian sa huling yugto ng langit. Sa wakas ay naramdaman niya ang lagim ng magulong kapangyarihan. Hindi nakakagulat na maging si Chiang Hai-ching ay napatay ng espada ni Yang Xiaotian. Sa katunayan, paano niya nalaman na ang divine greed ni Yang Xiaotian ay hindi isang ordinaryong magulong Diyos? Kung ito ay isang ordinaryong magulong Diyos, syempre, hindi ito nakakatakot. Nang makita ng lahat si Yang Xiaotian ng isang random na suntok, binomba niya ang isang hari ng Diyos, at siya ay nanginginig din. Yang Xiaotian, ano ang gusto mo? Pinisil ng Diyos na haring si Qiang ng Demon Sea Palace ang kanyang mga sugat, tinitigan si Yang Xiaotian, Yang Xiaotian, ito ang Black Demon Continent, hindi ko kaya. Sa sandaling sinabi niya ito, nakita niyang sumusuntok na naman si Yang Xiaotian. Ang suntok na ito ay direktang lumipad sa dulo ng kalye ng King of the Demon Sea Palace. Ang kabilang partido ay bumagsak sa lupa ng mabangis, nabasag ang isang malalim na hukay, at nabasag ang lupa. Ang lahat ay nakakita ng malaking pagkabigla. Kung wala kang sasabihin, ikaw ang hari ng mga manlalaban. Anong nangyari sa Demon Sea Palace mo? Sabi ni Yang Xiaotian. Ang hari ng Demon Sea Palace ay nag-spray ng malaking dugo, at tumingin kay Yang Xiaotian ng may gulat at galit, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay higit pa sa galit. Dalhin natin. Sinabi ni Yang Xiaotian, bumalik at sabihin sa Yoshimo, ang matandang ninuno ng Magic High Palace, pupunta ako sa Demon Sea Palace sa loob ng ilang araw. Natigilan ang lahat. Pinatay ni Yang Xiaotian si Chiang Hai-ching, ang may-ari ng Xiao Palace ng Magic High Palace. Dapat nagalit ang Demon Sea Palace kay Yang Xiaotian. Sa oras na iyon, natatakot ako na ito ay isa pang pandaigdigang digmaan. Sige, kung ikaw, ibabalik ko ito sa ating mga ninuno. Ang hari ng Demon Sea Palace ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano, at maaari lamang lunukan ng puot at pagpatay na intensyon, at pagkatapos ay dalhin ito sa mga tao ng Demon Sea Palace. Ang mga bangkay ni Chiang Hai-ching at Luo Jin ay tumakas sa Taija Palace. Sa isang kisap mata, nawala ang lahat sa kabisera ng dingdi. Nagkatinginan ang lahat, at walang nang ahas na magsalita. Nabawi ni Yang Xiaotian ang magulong kadiliman. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ninuno ng Taija ay lumapit kay Yang Xiaotian at nagsabi, nakita ko ang kanyang kamahalan Yang Shen sa Iron House of the Railway. Ang pagdating ng kanyang kamahalan, hindi tinanggap, patawarin mo ako. Natawa si Yang Xiaotian, ang nakatatandang bakal ay magalang. Sa pagkakataong ito, mayroon talaga akong hahanapin ang hinalinhan ng bakal. Nang marinig ang sinabi ni Yang Xiaotian na may hahanapin ang kanyang sarili, nanginginig ang kamay ni Timo.
Nang makita niyang Xiaotian ang hitsura ng kahoy na bakal, ipinaliwanag niya, huwag intindihin ang mga nauna sa bakal. Ang pakikinig kay Yang Xiaotian ay nagsabi na siya ay dumating lamang upang magtanong tungkol sa kanyang sarili. Lumuwag ang masikip na puso ni Timo. Nagmamadali niyang tinanggap sina Yang Xiaotian at Bixi Longzhou, ang tsaa at ang pinakamagandang prutas ng Diyos. Nakipag-chat si Yang Xiaotian kay Timo saglit, at tinanong kung nasaan ang Panginoon ng oras. Dahil alam na dumating si Yang Xiaotian para sa Panginoon ng panahon ng kanyang amo, natigilan si Timo at hindi siya itinago. Sabi niya, huwag mong itago ang kanyang kamahalan Yang Shen. Sa mga taong ito, hindi ko pa nakontak si Master nitong mga taon. Nang umalis ang nauna sa panahong iyon, sinabi mo ba kung nasaan ang nakaraan? Tanong ni Yang Xiaotian. Naalala ni Timo, umalis na si Master, parang sinasabi na pupunta siya sa kontinente ng Zulong. Kontinente ng Zulong. Nagulat si Yang Xiaotian. Hindi siya estranghero sa kontinente ng Zulong. Si Liang Yao, ang dating amo ng Kanglong, ay nagmula sa pamilyang Kanglong ng kontinente ng Zulong. Ang kontinente ng Zulong ay ang lugar ng kapanganakan ng Dragon of the Divine Realm. Hindi kalabisan na sabihin na halos lahat ng mga dragon ng mga kontinente ay halos lahat ay mula sa kontinente ng Zulong. Maging ang ninunong Biblona ay nagmula sa kontinente ng Zulong. Maging ang mga ninuno ng Dalong Divine Education ay ang kontinente ng Zulong. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang kontinente ng Zulong, ang epekto sa banal na domain ay napakalawak. Alam mo kung saan pupunta ang sinundan ng panahon sa kontinente ng Zulong. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Yang Xiaotian. Ito ay hindi malinaw. Umiling si Timo, nag-isip tungkol dito, at sinabing, mukhang may kaugnayan ito sa Panginoon ng mundo. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Panginoon ng langit at lupa. Aksidente ni Yang Xiaotian. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Yang Xiaotian, narinig ko na ang mga nauna sa panahon ay nakakita ng mga puno ng Diyos ng oras. Iniisip ko kung ang hinalinhan ng oras ng panahon ay nagsasabi sa iyo ng oras. Time God 3. Natigilan si Timo, at pagkatapos ay nagsabi, ang aking Panginoon ay umalis ng 12 beses ng monumento ng Diyos. Sinabi ni Master na kung sino man ang makakolekta ng 12 beses ng oras, mararamdaman mo ang oras ng oras. Aksidente at sorpresa ni Yang Xiaotian, 12 beses. Oo, ang 12 oras. Sinabi ni Timo, ngunit sa pagkakaalam ko, mayroon lamang 11 piraso ng Diyos, at ang isa ay wala sa mga Diyos. Siyempre, alam ni Yang Xiaotian na ang isa pang piraso ay nasa kaparangan, at ang oras ng oras sa kanyang kamay ay ang disyerto sa kaparangan. Kaya, hanggat natagpuan niya ang iba pang 11 oras ng oras, mahahanap niya ang puno ng Diyos ng oras. Oo, hanggat makakakuha tayo ng 12 Time God tablets, mahahanap natin ang Time God 3. Umiling si Timo at sinabing, kaya lang hindi madaling makahanap ng 12 Time God tablets. Nitong mga nakaraang taon, ninakawan ng malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng God Realm ang Time God tablets, at ang ilan sa mga ito ay nahulog sa ilang mapanganib na lugar. Ang mga mapanganib na lugar na ito ay lubhang mapanganib, at mahirap makuha ang mga ito. Halimbawa, ang isang Time God tablet ay nahulog sa kailaliman ng Demon Sea ng Demon Sea Palace, at walang sinuman ang makakakuha nito. Natigilan si Yang Xiaotian, may Time God tablet sa kailaliman ng Demon Sea. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Oo, mayroon tayong 2 Time God tablets sa Black Demon Continent. Bilang karagdagan sa isa sa kailaliman ng Demon Sea, mayroon ding isa sa Black Demon Killing God Sword Formation ng Black Demon Palace. Sabi ni Timo. Hindi inaasahan ni Yang Xiaotian na mayroon ding isa sa Black Demon Palace. Pagkatapos, tinanong niya si Timo kung alam niya ang tungkol sa iba pang Time God tablets. Sinabi sa kanya ni Timo ang lahat ng kanyang nalalaman. Anyway, hindi niya makuha ang Time God tablets na ito, kaya hindi mahalaga kung sabihin niya kay Yang Xiaotian. Sa imbitasyon ni Timo, si Yang Xiaotian at ang kanyang partido ay nanatili sa pangunahing tirahan ng pamilya Tai sa loob ng 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw, umalis si Yang Xiaotian patungo sa Demon Sea Palace. Sa oras na ito, sa Demon Sea Palace, hindi nagtagal ay nalaman ni Shimo ang balita na si Yang Xiaotian at ang kanyang partido ay dumating sa Demon Sea Palace. Nang marinig ang balita, ang mga mata ni Shimo ay puno ng pagpatay na layunin, Yang Xiaotian, sobra ka. Pinatay mo muna ang aking ninuno sa Demon Sea Palace, pagkatapos ay pinatay ang aking Demon Sea Palace Yang Palace Master at ang aking mga disipulo, at naglakas loob kang pumunta sa aking Demon Sea Palace. Isa itong tahasang pagwawalang bahala para sa kanyang Demon Sea Palace, at hindi niya ito sineseryoso,
si Shimo, sa lahat. Nag-alinlangan si Yebumo at sinabi, Guru, ang Green Blood Dragon Ancestor sa tabi ni Yang Xiaotian ay napakalakas, at ang itim na aso ay napakalakas din. Ninuno ng Green Blood Dragon. Ngumisi si Shimo, noon, maaaring putulin ni Shenren Sword Ancestor ang kanyang mga litid ng dragon, ngunit ngayon, maaari kong bunutin ang kanyang mga litid ng dragon. Noon, hindi siya kayang patayin ni Shenren Sword Ancestor, ngunit ngayon, maaari ko siyang patayin. Habang sinasabi niya ito, isang malakas na hininga ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kanyang hininga ay mas malakas kaysa sa Green Blood Dragon Ancestor. Hindi, ito ay mas malakas kaysa sa Shenren Sword Ancestor. Naramdaman ni Yebumo at ng mga ninuno ng Demon Sea Palace ang malakas at walang talo na hininga ni Shimo, at lahat sila ay masaya. Binabati kita sa mga ninuno para sa pag-unawa sa Black Magic Method at paggawa ng isa pang tagumpay. Binabati kita sa mga ninuno. Ang mga ninuno ng Demon Sea Palace ay lumapit upang bumati. Mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas, nakuha ni Shimo ang lihim na kayamanan ng Lord of the Black Magic at naunawaan ang Black Magic Method. Malinaw, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Tumango si Shimo sa lahat, at pagkatapos ay kumuha ng isa pang bagay, na isang gintong bilog na liwanag. Sa ilalim ng kanyang banal na kapangyarihan, ang gintong bilog na liwanag ay sumabog sa maraming banal na liwanag. Ito ang singsing na banal na hayop. Nang makita ang gininto ang bilog na liwanag na inilabas ni Shimo, ang Palace Master ng Demon Sea Palace ay tumitig, at nagulat nang may naisip siya. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Oo, ito ang Divine Beast Ring na pino ng Supreme Master Duobao. Ngumiti si Shimo at sinabing, sa banal na hayop na singsing na ito, gaano man kalakas ang itim na aso, wala itong silbi. Ang Divine Beast Ring ng Supreme Master Duobao ay espesyal na ginagamit upang pigilan ang mga Divine Beast. Matapos itong buhayin, sinasabing maaari nitong ikulong ang anumang banal na hayop. Ang mga master ng Demon Sea Palace ay orihinal na nag-aalala tungkol sa Blue Blood Dragon Ancestor at sa itim na aso sa tabi ni Yang Xiaotian. Ngayong nakikita na nila ang Divine Beast na singsing ni Shimo, sila ay ganap na gumaan. Yang Xiaotian, magsisisi ka sa lalong madaling panahon, pagsisihan mo ang pagpatay sa aking Demon Sea Palace Yang Palace Master at sa aking mga disipulo. Ang mga mata ni Shimo ay malamig, nakatingin sa isang tiyak na direksyon sa kalangitan. Ang direksyong iyon ay eksaktong direksyon kung saan nagmamadali si Yang Xiaotian at ang kanyang partido sa Demon Sea Palace. Sa daan patungo sa Demon Sea Palace, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang paglunok ng Destiny Fruit sa spaceship para magsanay, nagsusumikap na makalusot sa ika-16 na antas ng Destiny Fruit sa lalong madaling panahon. Sa paglunok ng Destiny Fruit, hinaluan din niya ito ng Hunyuan Heavenly Tribulation Thunder Water para magsanay. Ngayon, mayroon na siyang 6 o 700 subo ng Hunyuan Heavenly Tribulation Thunder Water sa kanyang katawan, kaya natural na hindi na kailangan ni Yang Xiaotian na maging kasing tipid gaya ng dati. Sa mga nakalipas na araw, sa patuloy na paglunok ng Hunyuan Heavenly Tribulation Thunder Water para sa pagsasanay, ang kanyang dalawang Supreme King Martial Souls ay nagbago ng malaki. Kung mas malakas ang aura, mas malakas ang kapangyarihan. Lalo na ang Xuanwu Martial Soul na nakalusot hanggang sa ika-16 na antas, ang madilim na liwanag ay sumisikat, ang sobrang lamig na kapangyarihan ay lumulubog na parang walang katapusang dagat, at ang kapangyarihan ay mas malakas. Kahit na ang mga pagbabago ng Golden Flame Dark Dragon ay hindi kasing laki ng sa Xuanwu Martial Soul, ang gininto ang apoy at kadiliman ng buong katawan ay lumalaki din. Dati, nilamon ng Martial Soul ng Golden Flame Dark Dragon ang Ice and Snow Dragon, ang Formation Spirit ng Great Dragon Sword Formation, at sa ilalim ng epekto ng Hunyuan Heavenly Tribulation Thunder Water, ang bilis ng pagsasanib ay pinabilis. Noong nagsasanay si Yang Xiaotian, ang kapangyarihan ng dalawang Martial Souls ay nakaakit din sa magagandang mata ni Meng Bingzo. Si Yang Xiaotian ay tila may walang katapusang kayamanan. Habang tumatagal siya kasama ni Yang Xiaotian, mas nagulat siya. Ang dalawang kaguluhan King Godheads ng dilim at liwanag. Eternal God Body, Hunyuan Destiny God Body, Hongmeng God Body, Origin God Body. Dalawang kataas-taasang King Martial Souls na maaaring patuloy na lumago. Bulong ni Meng Bingzo sa sarili, inihayag ang estado ng pagmumuni-muni. Young Master, nasa unahan ng Demon Sea Palace. Lumipas ang oras, at sa araw na ito, nang ayusin ni Yang Xiaotian ang pang-11 antas na top-level na 3-system na Divine Formation, ang boses ng Blue Blood Dragon Ancestor ay tumunog sa labas ng palasyo. Tumigil si Yang Xiaotian at lumabas ng palasyo. Pagkatapos ng mga araw na ito ng matapang na pagsasanay, ang kanyang lakas ay nakagawa na rin ng panibagong tagumpay, na umabot sa tuktok ng huling bahagi ng ika-9 na antas ng langit na Diyos, at siya ay kalahating hakbang na lamang mula sa ika-10 antas ng langit na Diyos. Si Yang Xiaotian ay tumingin sa harap at nakita ang isang malawak na itim na dagat ng demonyo sa unahan,
At sa dagat ng demonyo, may mga nakatayong mga palasyo sa isa't isa. Ito ay ang Demon Sea Palace. Ang Demon Sea Palace ay kalmado. Walang panganib na makikita. Ito ay tulad ng kalmado bago ang isang bagyo. Inalis ni Yang Xiaotian ang 17 Heavenly Emperor Seals, at lahat ng mga paghihigpit na nakatago sa Demon Sea Palace ay lumabas sa kanyang isipan. Dumating ang spaceship sa labas ng Demon Sea Palace at huminto. Sa sandaling ito, isa-isang tumaas ang figure mula sa palasyo ng Demon Sea Palace. Si Shimo iyon at isang grupo ng mga masters mula sa Demon Sea Palace. Yang Xiaotian, sa wakas nandito ka na. Ilang araw na kitang hinihintay. Malamig na tiningnan ni Shimo si Yang Xiaotian. Ilang taon na ang nakalipas, una niyang nakilala si Yang Xiaotian sa Wan Xiang Palace Sword Conference. Noong panahong iyon, si Yang Xiaotian ay anak lamang ng Tongtian sect. Pagkalipas ng ilang taon, muli niyang nakilala si Yang Xiaotian sa kanyang Demon Sea Palace, at si Yang Xiaotian na ang bagong master ng Kanglong Continent. Tumingin si Shimo kay Yang Xiaotian, at ang kanyang puso ay medyo komplikado. Sabi ko sasama ako. Tumingin si Yang Xiaotian kay Shimo na may kalmadong mukha. Walang pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum, isang pagtingin. Ang mga mata ni Shimo ay puno ng pagpatay na layunin, at siya ay nananakot ng hindi nagagalit. Yang Xiaotian, sa Sun and Moon Kingdom, una mong pinatay ang lahat ng mga ninuno ng aking Demon Sea Palace, at pagkatapos ay sa Tai Family Mansion, pinatay mo ang aking Young Palace Master ng Demon Sea Palace at ang aking mga disipulo. How dare you come to my Demon Sea Palace? Sa tingin mo ba walang magagawa sa iyo ang Demon Sea Palace ko? Dahil nandito ka ngayon, huwag kang aalis ngayon. Sa puntong ito, tumingin siya sa Blue Blood Dragon Ancestor, sandali, bubunutin ko ang mga litid ng dragon mo sa bawat pulgada. Ipaalam sa iyo ang lasa ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Sa sandaling ito, hinimok ni Shimo ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng dagat ng dugo. Ito rin ay ang Blood Demon Divine Art, ngunit ang mga dugong demonyo na kanyang pinalapot ay hindi 200 o 300, ngunit umabot sa 1,000. 1,000 dugong demonyo ang nakapulupot sa katawan ni Shimo, at si Shimo ay parang ninuno ng mga dugong demonyo. Naramdaman ang malakas na aura kay Shimo, nagbago ang mukha ng Blue Blood Dragon Ancestor, ikalimang antas ng Hari ng Diyos. Matapos maabot ang kaharian ng Hari ng Diyos, ang bawat tagumpay ay napakahirap, ngunit sa bawat oras na mag-upgrade ka ng isang antas, ang iyong lakas ay magbabago ng malaki. Oo, God King Level 5. Nakita ni Shimo ang hitsura sa mukha ng Jade Blood Dragon Ancestor at Mission, mamatay kayong lahat. Bigla niyang sinuntok sina Yang Xiaotian, Jade Blood Dragon Ancestor, Meng Bingzo, at Black Dog ng sabay. Biglang, 1,000 dugong demonyo ang umungal, at inatake si Yang Xiaotian at ang iba pa. Young Master, umatras ka dali. Biglang sumuntok si Jade Blood Dragon Ancestor, humarap sa fist force ni Shimo, at sabay na sinabi kay Yang Xiaotian. Ngumisi si Shimo sa mga salitang, retreat. Huli na para umatras ka ngayon. Sa oras na ito, ang lahat ng mga ninuno ng Demon Sea Palace ay nag-activate ng Demon Sea Sword Formation. Milyon-milyong sword chi ang sumugod sa kalangitan mula sa Demon Sea, at ang umaalon na demonyong chi ay gamulong at lumangoy, at agad na nilubog ang espasyo kung nasaan si Yang Xiaotian at ang iba pa, na binalot ng husto si Yang Xiaotian at ang iba pa. Bago ka dumating, na-modify ko na ang Magic Sea Sword Formation at pinalawak ang attack range ng Magic Sea Sword Formation ng 10,000 milya. Nasa loob na kayong lahat sa Magic Sea Sword Formation. Walang makakatakas sa inyo. Habang tumutunog ang malamig na boses ni Shimo, milyon-milyong lakas ng espada ang bumaril kay Yang Xiaotian at sa kanyang mga kasama. Ang Magic Sea Sword Formation ay isa sa pinakamalakas na sword formation sa Black Demon Continent. Sa ilalim ng buong puwersa ng libu-libong mga ninuno sa Magic Sea Palace, ito ay sumambulat ng may kamanghamanghang kapangyarihan. Ang bawat sword energy ay sapat na para masaktan ng gusto ang isang makapangyarihang hari ng Diyos. At ngayon, may milyon-milyong sword energies. Sa pagtingin sa milyon-milyong sword energies na sapat na para masaktan ng husto ang God King, inactivate ni Yang Xiaotian ang Chaos Darkness at Chaos Lightness Godheads. Biglang nagdilim. Ang liwanag ang nagpapaliwanag sa mundo. 2 Chaos King Godheads, isang itim at isang maliwanag, ang lumipad palabas sa katawan ni Yang Xiaotian. Marahas ang kaguluhan. Nang inag ang bilyon-bilyong buhay. Kulog at kidlat, nag-iba ang kulay ng langit at lupa. Sa ilalim ng epekto at pagsupil ng kapangyarihan ng 2 Chaos King Godheads, lahat ng bagay sa mundo ay natakot. Ang mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng panig na dumating upang panuurin ang labanan mula sa malayo ay natakot,
at lahat ng mga master ng Demon Sea Palace ay natakot. Kahit na ang ilang mahihinang ninuno ng Demon Sea Palace ay direktang itinumba. Kadiliman ng kaguluhan, kaliwanagan ng kaguluhan. O Diyos ko, nilinang niya ang dalawang Chaos Godheads, hindi isa, kundi dalawang Chaos Godheads. May isang walang katulad na emperador na takot at nasa sabik na walang katulad. Natakot din si Shimo. Tiningnan niya ang dalawang nakakatakot na higanti, ang isa ay itim at ang isa ay maliwanag, na nakasabit sa langit na may katakutan. Sa sandaling ito, maraming matandang halimaw na matagal nang natutulog sa Black Demon Continent ang nagising. Hindi mabilang na mga emperador at ninuno ng hindi mabilang na mga sekta sa Black Demon Continent ang lahat ay tumingin sa direksyon ng Demon Sea Palace ng may takot. Sa gitna ng kakilakilabot ng lahat, sabay-sabay na isinaaktibo ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng apat na banal na katawan. Biglang lumakas ang oras, dumating ang tadhana, at ginulat ni Hongmeng at Origin ang mundo. Ang Diyos ng oras, ang Diyos ng tadhana, at ang Diyos ni Hongmeng ay nakatayo sa paligid ng katawan ni Yang Xiaotian. Ang kapangyarihan ng tatlong Diyos ay malawak at walang hangganan. Lalo na ang Diyos ni Hongmeng, na ang kapangyarihan ay higit na hindi masusupol. Nang ang kapangyarihan ng dalawang banal na katawan at apat na banal na katawan ay naisaaktibo, si Yang Xiaotian ay pumasok sa estado ng pagiging hindi makasarili, sumanib sa mundo, at ang kanyang mga kamao ay biglang sumabog. Ay collapse. Ang kapangyarihan ng mga Diyos ng panahon, kapalaran, Hongmeng, pinanggalingan, kaguluhang kadiliman, at kaguluhang liwanag ay umuungal mula sa kanyang mga kamao ng sabay. Marahas na umikot ang mundo. Ang oras ay walang hanggan. Ang kapangyarihan ng kawalang hanggan ng panahon ay namumuo sa ilog ng panahon. Kapag ang milyon-milyong sword chi ng Demon Sea Sword Formation ay tumama sa River of Time, lahat sila ay naagnas ng walang hanggang kapangyarihan ng River of Time. Destiny Cage. Ang kapangyarihan ng tadhana ay nagiging hola ng langit at lupa. Matapos ang lahat ng sword chi ng Demon Sea Sword Formation ay kinakalawang ng ilog ng oras, ito ay pumasok sa hola ng tadhana at ikinulong ng kapangyarihan ng tadhana. Hongmeng Divo Uring. Ang kapangyarihan ni Hongmeng ay dumaan at patuloy na nilalamon ang sword chi ng Demon Sea Sword Formation. Pinagmulan ng lahat ng bagay. Ang sword chi ng Demon Sea Sword Formation ay patuloy na bumabalik na parang babalik sa pinanggalingan. Nagbago sa Chaos. Sa wakas, ang kapangyarihan ng Chaos Darkness at Chaos Lightness ay sumabog sa sword chi ng Demon Sea na nilamon ng kapangyarihan ni Hongmeng sa momentum ng pagsira sa lahat. Ang kapangyarihan na patuloy na pinahina ng kapangyarihan ng oras, tadhana, Hongmeng, at pinagmulan ay sa wakas ay nabugbog sa kaguluhan ng kapangyarihan ng Chaos Darkness at Chaos Lightness ni Yang Xiaotian at nagsanib sa kaguluhan. Maging ang Blood Demon Fist power ni Shimo ay pareho. Matapos ang kapangyarihan ng apat na dakilang Diyos ay lubhang hamina, ito ay pinasabog ng kapangyarihan ng Chaos Darkness at Chaos Light Godhead. Ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ay nagulat na hindi maihahambing nang makita nila ang eksenang ito. Kahit na ang Blue Blood Dragon Ancestor ay labis na nagulat. Si Shimo at lahat ng malalakas na lalaki sa Demon Sea Palace ay natakot. Dalawang Chaos Godheads, apat na Divine Body, talagang hinaranggan nila ang kapangyarihan ng Demon Sea Sword Formation na isinaaktibo ng lahat ng mga ninuno ng Demon Sea Palace. At pinasabog din nila ang kapangyarihan ng kamao ni Shimo. At si Yang Xiaotian ay isang peak lamang ng ikasyam na antas ng yumaong Heavenly God. Hindi kahit isang banal na Panginoon. Ito, laking gulat ng lahat kaya hindi sila nakaimik. Walang hanggang walang talo. Invincible sa mundo. Sino ang walang talo? Ito ay walang talo. Walang maisip na salita ang lahat para ilarawan ang eksenang nasa harapan nila. Tila na magagamit lamang nila ang walang hanggang walang talo at walang talo sa mundo upang ilarawan ang eksena sa harap nila. Kahit si Shimo, ang pinakamalakas na tao sa Black Demon Continent at isang 5th level Divine King, ay talagang natakot nang makita niya si Yang Xiaotian na may apat na Divine Bodies at dalawang Chaos Godheads. Kung si Yang Xiaotian ay dumating lang sa God's Domain, na may kapangyarihan ng apat na banal na katawan ni Yang Xiaotian, natural na malayo siya sa kakayahang labanan ang kapangyarihan ni Shimo. Ngunit ngayon, ang apat na Divine Body ni Yang Xiaotian ay mabilis na umunlad, lalo na ang Hongmeng Divine Body, na umabot sa 17 antas. Ang bawat isa sa apat na banal na katawan ay walang kapantay noong sinaunang panahon. Ang 17 antas ng Hongmeng na banal na katawan ay masasabing nakakatakot. Kahit na ang Eternal Divine Body ay hindi pang 17 antas, ito ay malapit din sa 17 antas. At ang Hanyuan Tianming Divine Body ay malapit din sa 16 na antas. Maging ang pinagmula ng banal na katawan ay malapit sa 14 na antas. Ang apat na banal na katawan, ang dalawang Chaos King Godheads, at ang walang pag-iimbot na estado ng perpektong kaharian ay ginawang hindi magagapi si Yang Xiaotian.
Walang pagkakamali sa isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Sa sandaling ito, biglang kumulo ang buong katawan niyang Xiaotian na may aura ng demonyong Diyos, at 3,000 likas na demonyong Diyos ang nagtipon sa likuran niya. Innate Demon God. Ito ang kapangyarihan ng Innate Demon God. Paano siya magkakaroon ng kapangyarihan ng 3,000 Innate Demon Gods? Siya ba talaga ang reincarnation ng Chaos Demon Lord? Nang makita ang 3,000 Innate Demon Gods sa likod niyang Xiaotian, ang mukha ng lahat ay nagbago ng husto. Ngunit pagkatapos, ang liwanag na kapangyarihan sa likod niyang Xiaotian ay lumundag. Ang liwanag na kapangyarihang ito ay iba sa kapangyarihan ng Chaos Light Godhead. 14 na gininto ang pakpak ng liwanag ang natipon sa likod niyang Xiaotian. 14 na gintong pakpak ng liwanag. Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. Alam ng lahat na ang ninuno ng God Realm Light Clan ay mayroon lamang 10 pakpak ng liwanag. Nalampasan niyang Xiaotian ang ninuno ng Light Clan. Patayin. Nang magulat si Shimo at ang mga tao sa Demon Sea Palace, sumigaw siyang Xiaotian, muling pumasok sa estado ng pagiging hindi makasarili, at sinuntok ng magkabilang kamao. Ang kapangyarihan ng 4 na dakilang banal na katawan, ang 2 dakilang Chaos King Godheads, ang 3,000 likas na mga Diyos ng demonyo, at ang 14 na pakpak ng liwanag ay sumambulat mula sa magkabilang kamao. Biglang, ang kapangyarihan ng oras, tadhana, primordial na kaguluhan, pinanggalingan, kaguluhan, mga demonyong Diyos, at liwanag ay muling sumira sa mundo. Ang sword energy at demon energy ng Demon Sea Sword Formation ay patuloy na nar-arrow. Ang walang talo na kapangyarihan niyang Xiaotian ay sumabog sa Demon Sea Palace. Gamitin ang lahat ng iyong lakas para i-activate ang Demon Sea Sword Formation. Mabangis na sigaw ni Shimo, walang pakialam sa takot, tumaas ang dagat ng dugo sa buong katawan niya, at muling lumitaw ang 1,000 dugong demonyo, biglang sumuntok gamit ang magkabilang kamao, humarap sa mga kamao niyang Xiaotian. Ang lahat ng mga ninuno ng Demon Sea Palace ay galit na isinaaktibo ang Demon Sea Sword Formation. Boom! Ang kapangyarihan ng dugo ng demonyong kamao ni Shimo at ang kapangyarihan ng Demon Sea Sword Formation ay bumangga muli sa kapangyarihan niyang Xiaotian. Ang buong Demon Sea Palace ay yumanig, ang kapangyarihan ng pagkawasak ay bumagsak, at ang mga palasyo ay gumuho ng sunod-sunod. Nagulat si Shimo at paulit-ulit na napaatras, at ang mga ninuno ng Demon Sea Palace ay sunod-sunod na nar-arrow, na binasag ang mga palasyo, nagsusuka ng dugo. Ang mga disipulo ng Demon Sea Palace ay pinanood ang eksenang ito ng pagkawasak sa katakutan. Ikaw, tumingin si Shimo sa mga ninuno ng Demon Sea Palace na nalilibyugan, tumingin kay Yang Xiaotian na may matinding galit, at pagkatapos ay mabangis na sinabi, Yang Xiaotian, sa pinakamasama, mamamatay tayong magkasama. Sa puntong ito, kumuha siya ng isang tableta at nilunok ito. Matapos lunukan ang tableta, muling tumaas ang aura ni Shimo. Ang mga ninuno ng Demon Sea Palace ay kumuha din ng parehong tableta at nilamon ito. Ang aura ng lahat ng mga ninuno ng Demon Sea Palace ay patuloy na tumaas. Malinaw, nilunok ni Shimo at ng Demon Sea Palace ang ipinagbabawal na tableta para piliting lumakas ang kanilang lakas. Yang Xiaotian, kahit mamatay ako, papatayin mo na kita. Duguan ang mga mata ni Shimo. Alam niyang dumating na sa puntong ito ang mga bagay-bagay at hindi na malulutas ng mapayapa. Pagkatapos magsalita ni Shimo, may magic knife sa kamay niya. Nang lumitaw ang magic knife na ito, kumukulo ang buong magic ng dagat. Sa pagtingin sa magic knife sa kamay ni Shimo, maraming ninuno ng Zangmen ang nagulat, shake the sea magic knife. Ang pag-alog sa sea magic knife, ang kutsilyo ng Lord of the Black Devils, ay tinawag ding unang magic knife ng Dark Magazine. Ito ay isang sea shaking knife. Nakuha talaga ni Shimo ang His Majesty's Sea Sharing Sword. Pagkalipas ng higit sa 100,000 taon, ang nakakagulat na sea magic knife ay ipinanganak muli. Nang nagulat ang lahat, ang katawan ni Shimo ay tumataas, at isang malaking madilim na katawan ng demonyo ang lumitaw sa kanyang likuran. Ito ang katawan ng itim na demonyo. Itim na Dafa. Sinanay ni Shimo ang Dafa ng Panginoon ng madilim na Diablo. Sa likod ni Shimo na hinihimok ang itim na demonyong si Dafa at pinalapot ang itim na Diablo, muling lumakas ang kanyang hininga. Malaki ang pinagbago ng lahat ng tao sa paligid niya. Napakalakas. Hindi ko inaasahan na magsasanay si Shimo ng Black Devil Dafa. Natakot ang kamahalan niyang Shen na hindi makalaban ni Shimo Lee sa pagkakataong ito. Patayin. Sa sandaling ito, biglang niyanig ni Shimo ang dagat ng mga magic sword. Nang pinagpag niya ang si magic knife sa kanyang kamay, 1,000 dugong demonyo ang lumipad mula sa kapangyarihan ng katawan ng itim na Diablo mula sa magic sword. Ang mga ninuno ng Magic High Palace ay muling hinimok ang kapangyarihan ng Magic High Sword Array.
Ang mahika ay natatakpan ng kalangitan, at ang espada ay napakalaki, at muli nitong pinatay si Yang Xiaotian. Nang makita ito, si Yang Xiaotian ay hinimok ng larangan ng dalawang espada. Pumasok siya sa estado ng pagiging hindi makasarili. Ang dalawang dakilang Diyos, ang apat na Diyos, at ang kapangyarihan ng 3,000 magic gods. Boom! Ang kapangyarihan ni Yang Xiaotian ay muli kay Shimo, at ang kapangyarihan ng Magic High Sword Array ay sumabog ng magkasama. Ang buong hanay ng Magic Sea Sword ay malakas na nanginginig, at ang Palace of Magic Sea ay gumuho. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sina Yang Xiaotian at Shimo, at ang mga ninuno ng Magic High Palace ay sabay na nagulat. Sa Shimo, nilamon ng mga ninuno ng Magic Sea Palace ang elixir at pilit na pinalakas ang kanilang lakas, sina Yang Xiaotian at Shimo, at lahat ng nasa Magic Sea Palace ay pantay na mature. Ganyan si Rao, nakakagulat pa rin ang lahat. Alam mo, niyugyug ni Yang Xiaotian ang buong Demon High Palace sa isang tao. Nang makita ito, lumubog si Shimo, at muling hinimok ang Dadafa na baliw, itinaas ang kanyang kamay upang kalugan ang magic knife ng dagat at putulin ito. Si Yang Xiaotian ay nagpakita sa langit at lupa at sa hindi mabilang na mga espada ng emperador. Sa paglipas ng panahon, sa isang kisap mata, si Yang Xiaotian at ang mga masters ng Magic High Palace ay naglaro ng isang dosenang suntok sa isang dosina. Bawat suntok ay parang magulong God Thunder. Ang mga malalakas na lalaki sa di kalayuan ay umatungal. Ang nawasak na kapangyarihan ay sumasaklaw sa mundo. Ang itim na aso na nakatayo sa tabi ni Yang Xiaotian ay naiinis sa patuloy na tunog ng tunog. Nakita kong itinaas nito ang isang paa, ngunit pinindot lang ang kawalan. Nang pinindot, nag-ilusyon ang lahat. Ang langit at lupa ay tila ganap na nadiin, at ang buong kalawakan ay pinagdikit na parang piniga na bulak. Ang kapangyarihan ng kaguluhan ay patuloy na napakalaki mula sa pinakamalalim na bahagi ng kawalan. Si Shimo, na orihinal na baliw kay Yang Xiaotian, ay naramdaman lamang na ang buong katawan ay binomba ng isang kakilakilabot na magulong bundok, at ang buong tao ay bumagsak sa kailaliman ng Magic High Palace. Boom ng malakas. Totoo rin ito sa mga ninuno ng Demon Sea Palace, lahat ay parang binomba ng magulong bundok, at binasag sa kailaliman ng Magic High Palace. Nagpatuloy ang malakas na ingay. Nahulog si Shimo at ang iba pa, at ang nakapalibot na Magic Sea Palace ay nawasak at naging pulbos. Ang mga palasyong ito, kahit na may kapangyarihan ng makapangyarihang hari ng Demon Sea Palace, kahit na ginagamit ang pinakamahirap na paghahagis ng bakal ng itim na kontinente ng demonyo. Ang lahat ay nagiging pulbos. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat at takot na tumingin sa itim na aso sa tabi ni Yang Xiaotian. Dahan-dahan lang na itinaas ang kanyang mga kuko, si Shimo, ang unang master ng itim na kontinente ng demonyo at ang mga ninuno ng Magic High Palace, lahat ay binomba sa lupa. Nakita ko ang baluti na sumasabog sa mga ninuno ng Magic Sea Palace, at ang mga Diyos sa katawan ay lumitaw na nakakagulat na mga bitek, lahat ay namatay. Kahit na mas maganda ang sitwasyon ni Shimo, nakahiga sila doon. Ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito ay nagpagulat sa lahat. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Sa labanan ng Temple of Heavenly Demon, alam ng lahat na may napakalakas na itim na aso sa paligid ni Yang Xiaotian. Alam nilang lahat na ang itim na asong ito ay nagmula sa Templo ng Langit, ngunit ang makapangyarihang itim na aso ay nagpakita lamang ng malayo sa imahinasyon ng lahat. Maging si Big Si Longzhou ay nagulat. Sa oras na ito, sinubukan ni Shimo na gawin ang lahat ng lakas, nilamon ang susunod na pinaghalong kulog ng Yuan Tianli, at tumayo ng husto, at takot din siyang tumingin sa itim na aso. Malakas ang itim na asong ito. Tumingin siya sa itim na aso, nahihiya ang mukha, at inilabas niya ang B-string. God B-string. Paano gawin ang God B-string sa Dabao Zone? Kinikilala ng maraming tao ang Supreme God B-string ni Shimo. Nakita ni Yang Xiaotian ang B-string sa mga kamay ni Shimo. Nakasimangot din siya. Dati, hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Duobao Supreme, ngunit nang dumating siya sa Divine Realm, alam na niya na ang Duobao Supreme ang unang tagapagdalisay ng Divine Realm. Ang artifact na gawa sa Duobao lubhang tinutugis ng hindi mabilang na malalakas na tao sa pangunahing lupain ng mga Diyos, lalo na ang magic beast na singsing na kanyang pinino, at sinasabi niyang nakulong siya ng sinumang Diyos na hayop. Sa sandaling ito, biglang hinimok ni Shimo ang B-string sa kanyang kamay. Agad na tumaas ang B-string at naging isang malaking siwang. Si Yang Xiaotian ay nakatayo sa tabi ng itim na aso, halatang naramdaman na ang paligid ay patuloy na humihigpit. Ang isang mahiwagang puwersa ay patuloy na nakakompres sa mga itim na aso. Nang akmang aatake na si Yang Xiaotian, biglang itinaas ng itim na aso ang mga kuko nito at hinawakan ang nahulog na singsing na hayop.
Hindi ko alam kung paano niya ito nahawakan, ngunit ang beast ring na orihinal na umaalingaw ng banal na liwanag ay nasalo sa mga kuko nito, at lahat ng banal na liwanag ay agad na nawala. Pagkatapos, kinuyam ng itim na aso ang mga kuko nito, at talagang nabasag ang singsing ng hayop. At nasira ito sa higit sa 100 mga seksyon. Napatulala ang lahat, kasama si Shimo. Matapos niyang makuha ang singsing ng hayop, pinahahalagahan niya ito tulad ng isang kayamanan sa paglipas ng mga taon, at paminsan-minsan ay kinuha ito upang panasan ito, pinunasan ito ng itim at may kantab. Gayunpaman, ang beast ring na ito na sinasabing kayang ipakulong ang sinumang halimaw ay hindi lamang kayang ikulong ang isang itim na aso, ngunit nasira rin ang itim na aso. Sa mga kamay ng itim na aso, tila isang kinakalawang na singsing na bakal na nabasag kaagad pagkahawak nito. Paano nangyari ito? Hindi makapaniwala si Shimo. Ito ang beast ring na pinino ng Duobao Supreme. Sa wakas ay nakuha na niya ito noon, ngunit nasira ito ng isang aso. Sa oras na ito, tumangala ang itim na aso at tumingin kay Shimo nang may panghahamak. Ang tingin sa kanyang mga mata ay malinaw na nagsabi na si Shimo ay talagang gustong gumamit ng gayong mababang antas na bagay upang harapin siya. Ito ay pamitik ng bahagya, at ang sirang singsing ng hayop ay naging higit sa 100 daloy ng liwanag, lahat ay tumama kay Shimo, at si Shimo ay natangay. Nang siya ay bumagsak sa lupa, maraming bahagi ng kanyang katawan ang ganap na nabutas ng basag na singsing ng hayop, maging ang kanyang puso at lalamunan ay nabutas. Nakahiga doon si Shimo, hindi gumagalaw, ganap na walang hininga, patay. Nakadilat pa rin ang kanyang mga mata, puno ng hindi makapaniwala. Nang makitang patay na si Shimo, ang malalakas na lalaki na dumating para panuurin ang labanan ay natigilan. Bago sila dumating, sinong mag-aakalang mamamatay si Shimo sa kamay ng isang itim na aso? Guru, Grandmaster, si Yebumo at ang mga master ng Demon Sea Palace ay tumingin kay Shimo na nakahiga doon, at naramdaman nilang parang gumuho ang langit, at lahat sila ay sumigaw sa kalungkutan. Pumasok si Yang Xiaotian sa Demon Sea Palace. Yang Xiaotian, papatayin kita. Isang master ng Demon Sea Palace ang biglang naglabas ng Yinli at sumugod kay Yang Xiaotian. Nang sumugod siya, galit na galit niyang hinikayat ang kapangyarihan ng Yinli sa kanyang kamay, sinusubukang mamatay kasama si Yang Xiaotian. Gayunpaman, bago siya sumugod doon, natangay siya ng magulong kapangyarihan ni Yang Xiaotian. Ang Yinli ay sumabog, at ang kapangyarihan ay sumugod kay Yang Xiaotian, ngunit naharang ng hadlang na pinalamutian ng kapangyarihan ng 4 na dakilang Diyos. Ang kapangyarihan ng Yinli sa halip ay nagpatalsak sa maraming mga master ng Demon Sea Palace. Ang natitirang mga master ng Demon Sea Palace ay tumingin kay Yang Xiaotian sa gulat at galit. Si Yebumo, tulad ng ibang eksperto, ay papasabog na sana ng Yinli sa kanyang kamay, ngunit pinasabog ni Yang Xiaotian gamit ang isang daliri. Ang natitirang mga eksperto sa Demon Sea Palace ay hindi nang ahas na kumilos. Si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama ay dumiretso sa Demon Sea Prison sa malalim na Demon Sea Palace. Sa daan, ang mga nakaharang ay pinasabog ni Yang Xiaotian at ng Blue Blood Dragon Ancestor. Pagdating nila sa Demon Sea Prison, dumaan sila sa Demon Sea Palace Treasure House. Gumalaw ang puso ni Yang Xiaotian, at isinaaktibo niya ang Eternal Divine Body, direktang iasimilasyon ang pinto ng Demon Sea Treasure House sa buhangin ng panahon. Nang mabuksan ang pinto ng Demon Sea Treasure House, maraming mapalad na ilaw ang bumuhos mula sa Treasure House. Pumasok si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kasama, at nakita nila na ang Treasure House ay puno ng mga natural na kayamanan, mga Divine Spirit Stone, at mga divine na gamot. Sa kailaliman ng Treasure House, natagpuan ni Yang Xiaotian ang higit sa 2,000 origin ores, ngunit walang maraming primordial aura, higit lamang sa 3,000, ngunit mayroong maraming buhangin ng oras at Hanyuan Tianjie Thunderwater. Inalis ni Yang Xiaotian ang lahat ng mga bagay na ito, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglipad pasulong at dumating sa Devil Sea Prison sa kailaliman ng Devil Sea. Ayon kay Timo, nahulog ang Time God Tablet sa Devil Sea Prison na ito. MS Meng, Senior B, hintayin mo ako dito. Tumingin si Yang Xiaotian sa Devil Sea Prison sa kanyang harapan, na naglalabas ng mabigat na kapangyarihan ng demonyo, at sinabi kina Meng Bingzo at Bizo Longzo. Magalang na sumagot si Bizo Longzo, Young Master, mag-ingat. Sinabi rin ni Meng Bingzo, Young Master, mag-ingat. Nakikita niya na kakaiba ang Devil Sea Prison na ito. Tumanggo si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay lumipad sa Devil Sea Prison sa kanyang harapan. Nakaharap sa Devil Sea Prison, isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa Black Demon Continent, si Yang Xiaotian ay hindi nang ahas na maging pabaya. Isinuot niya ang Sun God Armor at sabay na isinaaktibo ang 4 na dakilang banal na katawan. Ang dahilan kung bakit tinawag na kulungan ang Devil Sea Prison ay dahil may patuloy na pag-agos ng Yin Demon Energy sa ilalim ng Devil Sea Prison. Ang mga demonyong chi na ito ay napakalakas.
Nang sila ay pasabugan, maraming nangungunang mga banal na katawan ang nahulog at gumuho na parang bulok na karne ng yelo. Maging ang makapangyarihang Haring Diyos ay hindi nang ahas na lumapit. Gayunpaman, nang sumabog ang demonyong Chi ng Demon si Prison, naharang ito ng hadlang na nabuo ng kapangyarihan ng apat na banal na katawan niyang Xiaotian. Nang makitang ang hadlang na nabuo ng kapangyarihan ng apat na banal na katawan ay hamarang sa demonyong Chi, gumaan ang pakiramdam niyang Xiaotian at nagpatuloy sa paggalaw pababa. Gayunpaman, habang pababa siya, mas lumalakas ang demonyong Chi. Patuloy na hamihip ang demonyong Chi sa barrier ng apat na divine body, at maging ang barrier ng apat na divine body ay unti-unting lumabo. Kinailangan niyang Xiaotian na ipatawag ang anim na banal na apoy at sa parehong oras ay ganap na na-activate ang kapangyarihan ng Sun God Flame ng Sun God Armor. Gayunpaman, pagkatapos maabot ang 100 talampakan sa ibaba, ang Demon si Prison sa ibaba ay ganap na tumigas, at maging ang anim na banal na apoy at ang Sun God Flame ay hindi ito masusunog. Sumimangot siyang Xiaotian. Kung magpapatuloy ito, maaaring hindi niya maabot ang ilalim ng Devil Sea Prison sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinaandar niyang Xiaotian ang kapangyarihan ng Chaos Light Godhead. Oo naman, sa ilalim ng kapangyarihan ng Chaos Light, mabilis na natunaw ang Devil Sea Prison. Sa loob lamang ng kalahating araw, dumating siyang Xiaotian sa ilalim ng Devil Sea Prison. May malaking black hole sa ilalim ng Devil Sea Prison, na nagpapaalala kay Yang Xiaotian ng bibig ng Saitigarba na nakita niya sa Big Dragon Treasure. Ang black hole na ito sa Devil Sea Prison ay maaaring humantong din sa 3 kaharian ng impyerno. Bumagsak ang mga mata ni Yang Xiaotian sa stone tablet sa tabi ng black hole. Ang stone tablet na ito ay isa sa Time God Tablets. Kahit na ito ay nabubulok ng Yin Demon Chi araw at gabi, ang Time God Tablet ay nagniningning pa rin. Inactivate ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Chaos Light para pumunta sa Time God Tablet, at pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihan ng Eternal God Body para hilahin ang Time God Tablet. Walang pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang hitsura. Matapos makuha ang Time Monument, inilagay ito ni Yang Xiaotian at bumalik sa kalangitan sa itaas ng Demon Sea nang walang tigil. Nakita ng Bizo ancestors na nagbabantay sa labas si Yang Xiaotian na lumabas at hindi napigil ang batiin siya. Nakuha ko na ang mga bagay. Sinabi ni Yang Xiaotian sa lahat. Lahat ay nakahinga ng maluwag nang marinig ito. Pagkatapos, si Yang Xiaotian ay hindi umalis sa Demon Sea Palace, ngunit nag-iisa sa Demon Sea Palace upang pinuhin ang pinagmulang enerhiya at primordial na enerhiya na nakuha niya sa pagkakataong ito. Nagpa siya siyang pinuhin ang pinagmulang enerhiya at primordial na enerhiya, at pagkatapos ay pagsamahin ang sword field ng Demon Sea Sword Formation pagkatapos masira ang 10 antas ng Heavenly God. Pagkalipas ng ilang buwan, pagkatapos na pinuhin ang lahat ng pinagmulang enerhiya at primordial na enerhiya, sa wakas ay naramdaman niyang Xiaotian ang 10 hadlang ng langit na Diyos, at hinimok ang kanyang banal na kapangyarihan na sabog na buksan ang 10 hadlang ng langit na Diyos sa isang iglap. Pagkatapos magsanay ng ilang araw, pinatatag ni Yang Xiaotian ang 10 antas ng Heavenly God Realm, at pagkatapos ay pumunta sa gitna ng Demon Sea Sword Formation. Nakita niya ang daan-daang malalaking magic sword na lumilipad sa gitna ng Demon Sea Sword Formation. Ang mga magic sword na ito ay ang mga likas na espiritu ng espada, at ang mga likas na espiritu ng espada na ito ay naging isang domain ng espada. Kung ikukumpara sa sword domain ng Great Dragon Sword Formation, mas solid ang sword domain na ito at mas malakas din ang kapangyarihan ng sword. Habang naglalakad si Yang Xiaotian sa gitna ng Magic Sea Sword Formation, binombo ng marahas na sword power si Yang Xiaotian. Ang sword power sa gitna ng Magic Sea Sword Formation ay mas malakas kaysa sa Great Dragon Sword Formation. Ang enerhiya ng espada na ito ay binombo ang gintong kalasag ng apoy sa paligid ni Yang Xiaotian, na gumawa ng malakas na pagsabog. Dumating si Yang Xiaotian sa gitna ng Sword Realm ng hakbang-hakbang, pagkatapos ay umupo ng naka-cross-legged at nagsimulang maunawaan ang kapangyarihan ng Sword Realm na ito. Sa ikatlong kaharian ng espada, binalak ni Yang Xiaotian na magsanay ng Tai Long Sword. Habang pinupuno ng sword energy ang kanyang katawan, ang Tai Long Sword intent ng Peak Realm ay lumipad palabas. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang isama ang Tai Long Sword intent sa Magic Sea Sword Realm, at pagkatapos ay nagsimulang umunlad, unti-unting nilalamon at pinagsama ang buong Sword Realm. Pagkalipas ng ilang buwan, nang lumabas si Yang Xiaotian sa Magic Sea Sword Formation, sa wakas ay nilinang ng kanyang ikatlong sword intent, ang Tai Long Sword intent, ang Sword Realm. Young Master, may nangyari. Nang lumabas si Yang Xiaotian sa Magic Sea Sword Formation, lumapit ang Blue Blood Dragon Ancestor at nag-aalalang sinabi. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ng Jade Blood Dragon Ancestor,
Nagulat si Yang Xiaotian, ano ang nangyari? Hindi nagtagal pagkatapos mong pumasok sa Sword Formation, isang malakas na puwersa ang lumitaw sa Black Demon Continent. Maraming superpower sa Black Demon Continent, kabilang ang mga pinuno ng clan, mga ulo ng pamilya, at maging ang mga ninuno, ay naubos ang kanilang sigla at namatay. Ang Jade Blood Dragon Ancestor ay same time na nagsabi, sa loob lamang ng ilang buwan, 12-12 ng mga superpower sa Black Demon Continent ang nawasak. Nagulat si Yang Xiaotian, sa loob lamang ng ilang buwan, nasira niya ang 12-12 ng mga Super 4 sa Dark Magazine. Alam mo, ang tinutukoy ni Bixie Longzhou ay tungkol sa mga sobrang puwersa, hindi ordinaryong puwersa. Sino ang nakakaalam? Mahigpit na tanong ni Yang Xiaotian. Maraming tao ang nagsasabi na ito ay ginawa ng Silver Sky Blood Demon. Nagmamadaling sabi ni B-Blood Dragon Ninuno. Silver Sky Blood Demon. Lumubog si Yang Xiaotian. Ang Silver Sky Blood Demon Clan ay isa sa nangungunang 10 demonyo ng baha. Ang lakas ay napakalakas, at ang kapangyarihan ay halos sa buong banal na kaharian. Ang kontinente ng Zulong ay ang kapanganakan ng dragon ng Divine Realm. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang mainland sa banal na kaharian. Nakatipon ito ng hindi mabilang na mga dragon strongmen, kabilang ang Jinlong Clan, Bailong, Black Dragon, Huanglong, Bilong People, Blood Dragon, at iba pa, ngunit ang kapangyarihan ng Silver Sky Blood Demon Clan ay maihahambing sa kapangyarihan ng buong Ancestral Dragon Continent. Sa Divine Realm, kapag pinag-uusapan ang Silver Sky Blood Demon, lahat ay hindi maaaring magbago ng kulay. Punta muna tayo sa Dark Demon Temple. Napaungol si Yang Xiaotian. Kailangan na niyang pumunta sa Dark Lord para kumuha ng pangatlong beses. At lamunin at timplahin ang mga espada ng hanay ng espada ng itim na demonyo. Kaagad, ilang tao sa Yang Xiaotian ang bumuga ng hangin, na nagmaneho sa Abyss spacecraft patungo sa Temple of the Dark Devil. Gayunpaman, ang Demon Temple ay medyo malayo sa Demon Sea Palace. Sa bilis ni Yang Xiaotian at ng ibang tao, inaabot ng 1 buwan bago makarating sa Black Demon Temple. Sa daan, patuloy na nilamon ni Yang Xiaotian ang milya-milya ng mga minahan at ang kapalaran ng kapalaran, at kasabay nito ay dinalisay ang buhangin ng panahon. Ngayon, ang kanyang walang hanggang mga Diyos ay halos 17, at kailangan niyang magsikap na sirain ang mga walang hanggang Diyos na lumampas sa 17. Kung ang kanyang walang hanggang Diyos ay lumampas sa ika-17, magkakaroon siya ng 27 Diyos. Sa oras na iyon, siya ay lubos na pagbubutihin kung ito ay depensa o atake. At sa sandaling malagpasan niya ang 17 timbang, maaabot niya ang isang kamangha-manghang punto. Pagkalipas ng ilang araw, nang dumaan ang Abyss spacecraft sa isang tiyak na lugar, isang malakas na amoy ng dugo ang dumating. Si Yang Xiaotian, na nakatayo sa yulunan ng bangka, ay sumimangot, at pagkatapos ay lumipad pasulong kasama ang madugong amoy. Pagkarating ko, nakita kong may dugo sa lahat ng dako, at may mga bangkay sa lahat ng dako. Inalis ni Yang Xiaotian ang spacecraft, at ang mga ninuno ni Bixie Longzhou ay nahulog sa lupa. Sa isang sulyap, lahat iyon ay mga patay na bangkay. Nang buksan niya ang kapangyarihan ng kaluluwa at nalaman na ang lungsod ay walang sigla. Lumakad pasulong si Yang Xiaotian, pinagmamasdan ang mga bangkay na hinihigop at sigla, at ang kanyang mukha ay malungkot. Mula sa pananaw ng mga taong ito na sumisipsip, walang alinlangan na ang Silver Sky Blood Magic Tribe ay walang alinlangan. Mayroong ilang mga master ng Silver Sky Blood Demon. Ang buong lungsod ay pinatay, at ang mga tao ng Silver Sky Blood Demon ay masyadong galit. Sinabi rin ng ninuno ni Bizo sa malalim na boses, at mahirap itago ang galit. Ang buong lungsod ay pinatay, ibig sabihin, ang mga bata at babae ay pinatay lahat. Ang diskarte na ito ay mabuti lamang. Zhang Kuang. Hoy, ang aking dugong pilak na mga demonyo ay malaon o huli ay aalipinin ng buong banal na sakop. Ikaw ang magiging madugong pagkain ng ating Silver Sky Blood Demon. Sa oras na ito, isang malamig na tunog ang tumunog. Isang figure ang lumabas sa kawalan. Ang darating na tao ay isang binata, na hindi naiiba sa mga ordinaryong tao, ngunit may isang pares ng mga pakpak na pilak sa likod niya. Sa itaas ng mga silver wings, mayroong hindi mabilang na magic rune. Ito ay ang Silver Sky Blood Demon. Sinulyapan ng binata ang katauhan ni Yang Xiaotian, at sa wakas ay nahulog kay Meng Shexo, ang kanyang mga mata ay nag-iinit, hindi ko inaasahan na may ganito pa ring kagandahan sa mundong ito. Sa pagsasalita nito, kay Yang Xiaotian, anak, babalik sa akin ang kagandahang ito sa paligid mo. Pagkatapos ay bigla niyang kinamot si Yang Xiaotian at sinipsip, halika rito. Malinaw, si Yang Xiaotian ay kinuha upang pumasa, at ang sigla at chi at dugo ni Yang Xiaotian ay nilamon. Gayunpaman, pagkatapos na magkaroon siya ng hindi kanais-nais na dugong demonyo, binalot siya ni Yang Xiaotian, ngunit nalaman niyang nakatayo si Yang Xiaotian, at hindi niya ginalaw ang sulok ng kanyang damit.
Natigilan ang binata, at muling nadagdagan ang lakas ng paglunok. Ngunit gaano man niya dinagdagan ang kanyang lakas, hindi gumalaw si Yang Xiaotian. Tumingin si Yang Xiaotian sa kabilang partido, mukhang walang silbi sa akin ang kapangyarihan mong sumisipsip ng demonyong dugo. Sa pagsasalita tungkol dito, isang biglang kuko ang kinuha sa kabilang partido, halika dito. Biglang, ang mga kabataan ng Yintian Blood Demon ay hindi napigil ang lumipad papunta kay Yang Xiaotian. Kahit nagawin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Nagulat ang mga kabataan ng Yintian Blood Demon. Hindi nagtagal, kinuha ni Yang Xiaotian ang mga kabataan. Hinawakan ni Yang Xiaotian ang leeg ng kalaban. Kumusta ka na? Ikaw lang ang Diyos ng langit. Hindi makapaniwala ang kabilang partido kay Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ngayon lang binaril ni Yang Xiaotian, nakita niya na si Yang Xiaotian ay isang Diyos lang ng langit. Siya ang hari ng Diyos, isang malakas na hari ng mga Diyos. Kahapon, sa lungsod na ito, hindi siya isang daang Diyos na sumipsip ng sigla at dugo. Ngayon ito ay kinuha ng isang Diyos ng langit. Walang imposible sa mundong ito. Tumingin si Yang Xiaotian sa kabilang partido, sa tingin mo imposible ito, dahil hindi mo ito nakita. Pinapatay mo lahat ng tao sa lungsod. Nang marinig ng kabilang partido ang mga salita, tumawa siya ng malakas, oo, pinatay ko ito. Sila ay hinihigop ko, ang maliit na bata, ako ang direktang anak ng Silver Sky Blood Demon. Sa pagkakataong ito, ang aming pilak na langit daan-daang masters ang dumating sa Blood Demon, kung manggahas ka. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya ito, diretso siyang hinawakan ni Yang Xiaotian at pinisil ang kanyang leeg. May pagtataka pa rin sa mukha ang binata ng silver-blooded na binata. Malinaw, papatayin siya ni Yang Xiaotian, at napaka-crisp niya. Aminin mo na lang. Gayunpaman, masyado kang kalokohan. Ang araw at buwan ay sumikat at bumagsak sa katawan ni Yang Xiaotian, at ang sun at moon na banal na apoy ay bumangon mula sa kanyang mga palad, na sinusunog ang katawan ng kabilang partido ng malinis. Hindi ko inaasahan na daan-daang masters mula sa Silver Sky Blood Demon Clan ang dumating. Solemn na ang mukha ng Green Blood Dragon Ancestor. Ang binata mula sa Silver Sky Blood Demon Clan ay dapat isang maliit na karakter lamang, at ang lakas ng iba pang daan-daang master mula sa Silver Sky Blood Demon Clan ay dapat na mas malakas kaysa sa kanya. Punta tayo sa Black Demon Temple. Binuhat ni Yang Xiaotian ang lahat at nagpatuloy na sumugod sa Black Demon Temple. Nang maglaon sa daan, si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan ay nakatagpo ng ilang lungsod na minassacre. Ang mga taong ito mula sa Silver Sky Blood Demon Clan ay walang batas. Galit na sabi ng Green Blood Dragon Ancestor. Sa araw na ito, nang si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan ay dumaan sa isang lungsod, ang mga tao sa lungsod ay nataranta, at maraming mga master mula sa mga sekta at pamilya ang tinatalakay ang Silver Sky Blood Demon Clan. Narinig ko na hindi lang ang Silver Sky Blood Demon Clan ang dumating sa oras na ito, kundi pati na rin ang mga masters mula sa Netherhell Demon Clan. Muling lumubog ang puso ni Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Pagkarating sa Divine Realm, alam na niya na ang Hades King at ang Hell Demons na pinatay niya sa Wilderness ay maliit na bahagi lamang ng Hell Demons. Bilang isa sa 10 dakilang angkan ng demonyo sa prehistoric world, ang Hell Demons ay mas malakas kaysa sa kanyang naiisip. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa Divine Realm lamang, mas malakas pa sila kaysa sa Silver Sky Blood Demons. Sa pagkakataong ito, hindi lamang dumating ang Silver Sky Blood Demon sa Black Demon Continent, ngunit maging ang Hell Demons ay may mga eksperto. Ang nakapagtataka kay Yang Xiaotian ay kung bakit ang mga eksperto ng Silver Sky Blood Demons at ang Hell Demons ay dumating sa isang maliit na kontinente tulad ng Black Demon Continent. Hindi lamang si Yang Xiaotian ay nagdududa, ngunit ang Blood Dragon Zoo ay nagdududa din. Narinig ko na hinarang ng Yintian Blood Demon at ng Demon Demon Clan ang Black Demon Temple. Nang dumaan si Yang Xiaotian sa isang restaurant, pinag-usapan ito ng ilang tao sa restaurant. Ano, nakaharang ang Black Demon Temple? Ano ang ginagawa ng Silver Sky Blood Demon at ng Demon of the Demon crossing the Black Demon Temple? Hindi ko alam, narinig ko na tumatakbo sila sa Dark Demon Sword Array, at dapat mayroong isang bagay sa loob ng itim na demonyo na pumapatay sa hanay ng mga espada. Hindi ba para sa oras sa Dark Demon Sword, tama? Hindi dapat. Nakikinig sa talakayan, sumimangot si Yang Xiaotian. Na-block na ba ang Demon Temple ng Master of the Silver Sky Blood Demon at ng Magic Demon Master? Kung gayon, ito ay mahirap. Gayunpaman, bagamat alam kong hinaranggan ng Yintian Blood Demon at ng Demon Demon Clan ang Black Demon Temple, na natiling hindi nagbabago ang plano ni Yang Xiaotian,
at patuloy siyang sumugod sa Dark Demon Temple kasama ang Bibli Ancestor. Makalipas ang ilang araw, malayo na ang templo ng madilim na Diablo. Ang templo ng Black Demon ay ang palasyo ng Lord of the Dark Devils. Sa oras na ito, ang magic ay gumugulong, ang hangin ay napakalaki, at mayroong isang malabong tunog ng mga multo. Kasabay nito, ang pagkabigla sa langit ay paminsan-minsan. Malinaw, ang mga master ng Blood Demon at ang Demon of the Hades ay puwersahang binobomba ang Black Demon Sword Array. Kahit na magkalayo, ramdam pa rin nila ang kamangha-manghang kapangyarihang dulot ng dalawang pangunahing demonyo. Hindi mapigilan niyang Xiaotian na ipakita kay Huang Quan ang magic door ni Huang Quan. Nakita niyang bumukas ang mga mata ni Huang Quan at tumingin sa Dark Demon Temple. Nakikita ng mga mata ni Huang Quan ang sitwasyon sa paligid ng templo ng itim na Diablo sa pamamagitan ng mabibigat na mahika, malakas at multo. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi niyang Xiaotian ang mga mata ni Huang Quan. Ang Silver Sky Blood Demon at ang Master of the Hades ay higit pa sa imahinasyon niyang Xiaotian. Mayroong 4 o 500 tao sa ulap. Bagamat hindi gaanong mga Panginoon sa bilangguan, mayroong higit sa 100 tao. Ang nagpakawala kay Yang Xiaotian ay kahit na maraming mga Panginoon mula sa 2 demonyo, hindi sila malakas. Ang pinakamalakas, ay ang 4 lamang sa mga Diyos. At mayroon lamang 100 tao sa kaharian ng Diyos. Nang makitang walang gaanong mga master ng 2 pangunahing angkan ng demonyo, si Yang Xiaotian at ang Bixi Dragon ay lumilipad patungo sa templo ng madilim na Diablo. Sa pagtingin sa 2 master ng Dark Sword Array, malamig ang mga mata ni Yang Xiaotian. Ang mga demonyong master na ito ay dapat magkaroon ng maraming pinagmulan at oras ng panahon. Hanggat mayroong 2,000 pinanggalingan, ang kanyang pinagmulang Diyos ay maaaring lumampas sa 14 na bigat, at pagkatapos ay paikliin ang Diyos ng pinagmulan. Hanggat mayroong 100 beses na kasing laki ng kamao, kayang basagin ng kanyang walang hanggang Diyos ang 17. Nang lumipad si Yang Xiaotian patungo sa templo ng mga madilim na Diablo, ang ilang mga demonyong may dugong pilak na may dugo na nanatili sa labas ng templo ay umiinom mula sa malayo, ang templo ng itim na demonyo ay hinarangan ng aking pilak na demonyong dugo. Panipi. Sinong maglakas loob na lumapit, mamatay. Gayunpaman, nang mahulog siya, direktang sinuntok ni Yang Xiaotian ang kanyang suntok. Biglang, ang mga Panginoon ng mga Diyos ay direktang pinasabog ni Yang Xiaotian. Ang lakas ni Yang Xiaotian na nagngangalit sa kalangitan, napakalakas, multo at chi ay sumabog. Ang paggalaw dito ay naalarma ang 2 master na umaatake sa Dark Sword Array. Puntahan mo kung anong nangyayari. Lumubog ang 4 na kamay na master ng Silver Sky Blood Demon King, at sinabi niya sa mga master na nasa likod niya. Iginalang ng mga master ng Yintian Blood Demon Clan na lumipad sila papunta kay Yang Xiaotian. Pinasabog ni Yang Xiaotian ang mga master ng Silver-Blooded Blood Demon, at patuloy na lumipad patungo sa Dark Sword. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng isang master ng pilak na dugong-dugo at mga master na sumugod. Hindi niya hinintay na magsalita ang 2 pangunahing demonyo, at agad na hinimok ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng 3 malalaking espada. Ang langit at lupa, hindi mabilang, ang mga larangan ng 3 pangunahing espada ng Tai Long ay pinagsama, ang lakas ay tumataas, at ang walang katapusang sword gas ay naspray. Biglang sumisigaw ang 2 malalaking demonyo na sumugod, at sila ay sumasabog ng sword chi sa larangan ng 3 malalaking espada. Sa paglutas ng mga demonyong masters na ito, si Yang Xiaotian ay nagpatuloy na lumipad patungo sa Dark Devils. Nang makatagpo niya ang mga Panginoon ng 2 malalaking demonyo, si Yang Xiaotian, ang mga ninuno ni Bixi Dragon ay direktang bumaril at direktang pumatay. Matapos malutas ang mga demonyong masters na ito, direktang inalis ni Yang Xiaotian ang mga artifact sa kalawakan ng lahat. Matapos malutas ang 4 na pangkat ng mga demonyo, maraming tao na si Yang Xiaotian ang dumating sa Dark Devils. At lahat ng mga amo ng demonyo na umaatake sa Dark Devils ay napatigil. Walang pagkakamali, 611, isang libro, isang libro. Ang Silver Sky Blood Demon Master ng Divine King ay tumingin sa bangkay ng Master of the Silver Sky Blood Demon sa di kalayuan. Anak, matapang ka. Maglakas loob na patayin ako sa napakaraming Masters of the Silver Sky Blood. Napakaraming master na papatayin ako ng Silver Sky Blood Demon. Walang makakaligtas sa iyo sa buong domain ng Diyos. Gayunpaman, sa sandaling mahulog siya, nakita niya ang 4 na Diyos ni Yang Xiaotian. Lumipad palabas ang kaguluhan at madilim na mga Diyos. Ang lalamunan ni Wang Sishong. Tilamsik ng dugo. Ang 4 na master ng Silver Sky Blood Demon King ay hindi pa tumutugon.
Kumurap-kurap siyang Xiaotian, at ang mga espada ng Diyos ng langit at lupa at hindi mabilang na mga espada ng Diyos ay napatay sa kanyang mga kamay upang ipagpatuloy ang pagpatay sa ibang mga hari ng Diyos sa tabi niya. Dahil sa kapangyarihan ng kaguluhan at madilim na mga Diyos at ng apat na Diyos, ang espada sa kamay niyang Xiaotian ay kumislap sa walang hanggan na kadiliman. Sa bawat pagkislap, dapat mayroong isang malakas na tao sa demonyo. Sa isang kisap mata, mahigit 100 demonyo at Diyos ang nalutas niyang Xiaotian. Ang Blood Dragon Ancestor ay sabay-sabay na umatake, na pinatay ang iba pang mga amo ng dalawang angkan ng demonyo. Ang tunog ng pagpatay ay yumanig sa kalangitan. Sa kaguluhan at kadiliman, siyang Xiaotian ay tulad ng Dark Death God, na patuloy na inaani ang buhay ng dalawang Master Clan. Galit na umungal ang dalawang Master Clan ng demonyo at sunod-sunod na umatake, ngunit wala itong silbi. Sa huli, ang dalawang Master Clan ng demonyo ay pinatay lahat niyang Xiaotian at ng Blood Dragon Ancestor. Binawi niyang Xiaotian ang magulong Dark Godhead, tiningnan ang mga bangkay ng dalawang angkan ng demonyo sa lupa, at nagsimulang kolektahin ang mga artifact sa kalawakan ng lahat. Pagkatapos, binuksan niyang Xiaotian ang mga artifact ng kalawakan ng lahat, at ang ikinagulat niyang Xiaotian ay mayroong napakaraming pinagmulang aura at primordial na aura sa dalawang Master Clan ng demonyo. Ang mga origin ores sa katawan ng 12 o higit pang mga hari ng Diyos ay nagdagdag ng higit sa 6,000 origin ores. At ang mga primordial aura ay higit sa 10,000. Nagkaroon din ng maraming buhangin ng oras at primordial tribulation thunder water. Kung mayroon lamang 100 buhangin na kasing laki ng kamao, ang kanyang walang hanggang banal na katawan ay makakalagpas sa 17 antas. Ang mga buhangin ng oras sa mga Panginoon ng dalawang angkan ng demonyo, pinagsama, ay higit sa 100, marahil 300. Kung tungkol sa mga divine veins, divine pill, at divine medicines, mas marami pa, na nakatambak na parang bundok, na maihahambing sa treasure house ng Demoncy Palace. Master Ding, mukhang hindi na magtatagal para gumaling ang mga sugat mo. Nakangiting sabi niyang Xiaotian. Hindi pa niya naubos ang Primordial Tribulation Thunder Water noon, at may higit pang Primordial Tribulation Thunder Water sa bodega. Mukhang hindi masamang bagay ang pakikitungo sa 10 dakilang angkan ng demonyo noong sinaunang panahon.